Ang lalaki ay nagmamadaling nagmamaneho patungo sa lungsod ng Sigi, kung saan nagaganap ang isang kakilakilabot na digmaang sibil at nagtatakbuhan ang mga tao. Gayunpaman, si Ifibay Kang Hyuk ay hindi natatakot sa panganib. Dahil siya ay isang doktor sa trauma na nagtatrabaho sa World Peace Association, si Ifibay Kang Hyuk ay 6 na taon nang nasa Sigi, kaya't hindi na siya dayuhan sa tanawin ng mga pagbomba at putukan. Direkta siyang sumugod sa pagsabog, at bagaman nakalusot siya, itinapon pa rin siya ng ilang metro ng aftershock ng pagsabog, at nahulog ang mga suplay sa kanyang backpack. Unti-unting nawala ng malay si Ifibay Kang Hyuk, at kasabay nito sa loob ng isang ospital. Parami ng parami ang bilang ng mga sibilyang nasugatan dahil sa digmaang sibil. Nag-aalala ang mga doktor sa Sigi. Sa kabutihang palad, dumating si Ifibay Kang Hyuk na nadala ang kanyang backpack ng mga suplay sa tamang oras. Ang kanyang pagnanais na magpagaling at magligtas ng buhay ang nagbigay sa kanya ng lakas upang tapusin ang kanyang misyon. Kamakailan, nagkaroon ng isang mahirap na sitwasyon sa Korea. Ang sistema ng pagtugon sa trauma ng bansa ay hindi epektibo na nagresulta sa pagkamatay ng 13 pasyente. Dahil sa kakulangan ng agarang paggamot, napilitan ang kalihim ng kalusugan na magpatawag ng emergency meeting. Sa kanyang pananaw, para sa mga kaso ng trauma na lampas sa saklaw ng paggamot ng emergency room, ang Trauma Care Center ang espesyal na pasilidad upang iligtas ang buhay ng mga pasyente. Nagbigay ng direktiba ang kalihim na pagbutihin ang kalidad ng infrastruktura ng mga Trauma Care Center, at kasabay nito ay nanawagan ng mga talento sa larangan ng medisina. Ang talento na tinutukoy ng kalihim na makakatulong sa pagpapaunlad ng mahalagang unit na ito ay si Ifibay Kang Hyuk na nagtatrabaho sa Sigi. Hiniling niya sa direktor ng Korea University Medical Center na agad na imbitahan si Ifibay Kang Hyuk na bumalik upang maglingkod sa bansa. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Ifibay Kang Hyuk sa paliparan, at nang hindi nagpapaalam kanino man ay dumiretso siya sa Korea University Medical Center. Matapos kumain ng tinapay, kalmado si Ifibay Kang Hyuk na nilibot ang kanyang magiging lugar ng trabaho. Biglang nagkaroon ng emergency, dinala ang pasyente sa ospital na malalim ang pagkawala ng malay. Ang kanyang mukha ay bubog sarado, at nakabaon pa rin ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Agad na binigyan ng paunang lunas ng mga doktor at pinayuhan ni AC Jiang ang nurse. Mag-ingat na huwag mahulog ang kutsilyo, kung hindi ay manganganib ang buhay ng pasyente. Patuloy na bumaba ang presyon ng dugo ng pasyente, at natuklasan ni AC Jiang ang isang pasa sa dibdib ng pasyente. Hindi inaasahan na ito ay pericardial effusion, kaya kailangan agad tumawag sa thoracic surgery department. Agad na umalis ang nurse, at pagkatapos ay bumalik siya upang ipaalam na ang doktor sa cardiology department ay may kasalukuyang operasyon sa ruptured heart. Aabutin pa ng 2 oras bago matapos, hindi nangahas si AC Jiang na tusukin ang pericardium dahil hindi ito ang kanyang specialty. Gayunpaman, lalong lumalala ang kondisyon ng pasyente. Nanginginig na kinuha ni AC Jiang ang karayom, nagpa siya na sumugal. Sa sandaling ito, may isang taong humugot ng kutsilyo mula sa dibdib ng pasyente, at lahat ng doktor ay nataranta. Mabilis na bumalik sa normal ang presyon ng dugo, at lahat ay nakahinga ng maluwag. Ngayon nang bumaling si Ifibay Kang Hyuk upang mangutya, hindi mo magawa ng maayos ang fluid tap at nangahas kang maging emergency doctor. Ipinaliwanag ni AC Jiang, lumalabas na siya ay isang proctologist. Ang mga doktor sa ospital ay magpapalit-palitan sa duty upang tumulong sa mga emergency na kaso. Kamatayan lang ang dumating sa hepe ng Departamento ng Trauma Care, at wala pa ring nakikita na kapalit. Buntong hininga lang si Ifibay Kang Hyuk at isinuot ang guwantes upang magpatuloy sa trabaho. Ngayon ako na ang bahala dito. Natukoy ni AC Jiang na si Ifibay Kang Hyuk ang itinalagang kapalit na doktor. Tinawag ni Ifibay Kang Hyuk si AC Jiang sa palayaw na puwet. Tinanong niya kung ano ang susunod na gagawin, at nahihiyang sinabi ni AC Jiang, may pangalan din ako. Nalilito siyang sinabi na ang susunod na hakbang ay ang pagkuha ng CT scan para sa pasyente. Dahil sa pag-aakalang nakapinsala ang kutsilyo sa panloob na organo, ipinaliwanag ni Ifibay Kang Hyuk sa mga naroroon na dapat nilang isaalang-alang ang mga pangyayari sa aksidente. Nang dalhin ang pasyente sa ospital, narinig ni Ifibay Kang Hyuk ang testimonya ng saksi sa pulisya. Ang pasyente ay sinaksak sa itaas na bahagi ng tiyan gamit ang sashimi knife, gayunpaman ang kutsilyo ay nabali bago pa ito bumaon sa katawan. Ipinagpalagay ni Ifibay Kang Hyuk na hindi malalim ang sugat, kaya't direkta niyang hinugot ang kutsilyo mula sa pasyente. Sa kabaligtaran, hindi alam ni AC Jiang ang sitwasyon, natatakot na ang kutsilyo ay malalim na bumaon sa loob, kaya't hindi siya nangahas na hugutin ang kutsilyo. Walang malubhang problema sa panloob na organo ng pasyente. Ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng malay at pagbaba ng presyon ng dugo ay tanging dahil sa hindi pagdaloy ng dugo. Sa madaling salita, naputol ang ugat at hiniling ni Ifibay Kang Hyuk sa lahat na maghanda. Pagkasabi niya nito, bumulwak ang dugo mula sa pasyente tulad ng isang gripo, at ginamit ni Ifibay Kang Hyuk ang gasa upang takpan ang sugat. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong sa kanyang mga kasamahan upang ihanda ang operating room, at isang doktor ang tumawag sa anesthesiologist. Gayunpaman, ang anesthesiologist na ito ay iresponsable at gusto pa niyang ilipat ang pasyente sa ibang ospital. Agad na inagaw ni Ifibay Kang Hyuk ang telepono at direktang sinigawan ang anesthesiologist.
Nang marinig ang galit na boses ni AC Baek Kang Hyuk sa kabilang linya at sa pagkaalam na siya ang inirekomenda ng kalihim, namutla ang anesthesiologist. Nagmadali siyang tumakbo sa operating room ayon sa kahilingan. Sinubukan ng anesthesiologist na makipagkamay upang magpakilala kay AC Baek Kang Hyuk, ngunit ang pasyente ay nasa bingit ng kamatayan. Pumunta agad sa operating room para sa akin, sumunod ang anesthesiologist. Nagsimula ang operasyon ng pagkabit ng ugat dahil ito ay isang simpleng operasyon. Tutulungan ni AC Baek Kang Hyuk si AC Jang, nahanap niya ang naputol na ugat sa kanang sulok at hiniling kay AC Jang na tahiin ito, ngunit medyo nanginginig pa rin ang mga kamay ni AC Jang. Galit na sumigaw si AC Baek Kang Hyuk, ganyan ka ba magtrabaho? Ngunit hindi pala si AC Jang ang sinisigawan niya, kundi tinanong niya ang anesthesiologist. Bakit ka nagbigay ng vasopressor sa operasyon ng pagkabit ng ugat? Mas nagdudulot ito ng pagdurugo. Pinaalis ni AC Baek Kang Hyuk ang anesthesiologist at inutusan itong tumawag ng ibang anesthesiologist. Galit na umalis ang anesthesiologist at nagulat din ang departamento ng anesthesia sa paraan ng pagtatrabaho ni AC Baek Kang Hyuk. Walang gustong pumunta sa operating room, kaya't nag-isip sila ng paraan para ipasa ito sa isang ika-4 na taong estudyante. Si Resident Dr. Park Jong-un ay ipinadala upang tulungan si AC Baek Kang Hyuk. Sa kasalukuyan ay nag-opera si AC Baek Kang Hyuk sa puso at kusang nag-inject si Jong-un ng gamot upang pabagalin ang tibok ng puso dahil sa pag-aakalang maaaring magkaroon ng ruptured heart ang pasyente. Nagkaroon ng interes si AC Baek Kang Hyuk sa taong ito. Ang pagiging doktor ay nangangailangan ng kakayahang maghinuha ng sitwasyon at tama nga, ruptured heart nga. Mabilis na tinahi ni AC Baek Kang Hyuk. Pagkatapos ay isinara ang dibdib at tinapos ang operasyon, tumagal lamang ng 1 oras at 42 minuto. Namamangha si AC Jang dahil ito ang pinakamabilis na operasyon na nagawa kailanman. Gayunpaman, sinabi ni AC Baek Kang Hyuk kay AC Jang na mas mabagal pa rin ito ng 0 minuto kaysa sa inaasahan niya. Dapat ay nasa seremonya ng pagtatalaga na si AC Baek Kang Hyuk ngayon at muling nagulat si AC Jang. Hindi niya inaasahan na si AC Baek Kang Hyuk ay hindi sumusunod sa mga pamamaraan. Agad na itinulak ni AC Jang si AC Baek Kang Hyuk papalayo, baliw na talaga ang taong ito. Sa kabilang banda, inihahanda ng ospital ang seremonya ng pagtatalaga para kay AC Baek Kang Hyuk. Ang mga head at assistant head ng departamento ay tinawag sa bulwagan, dumating din ang kalihim upang bumati, at nag-usap sina pinuno ng departamentohan ng Colorectal Surgery Department at ang tagapag-ugnay na direktor. Si AC Baek Kang Hyuk ang inirekomenda ng kalihim, hindi alam kung ano ang layunin. Narinig ng tagapag-ugnay na direktor na si AC Baek Kang Hyuk ay isang napakatalino, ngunit mula lamang sa isang mababang universidad, kaya't sa huli ay malalaman pa kung ito ay dahil sa koneksyon o kakayahan. Kailangan lang maghintay ng kaunting panahon. Kalaunan ay naroroon na ang lahat ng mga doktor sa bulwagan, ngunit hindi pa rin lumalabas si AC Baek Kang Hyuk. Hindi sinasagot ang tawag ng direktor ng ospital. Sa kabilang banda, napaka-relax pa rin ang kalihim, kaya niya maghintay. Pagkalipas ng matagal, kalmado lamang na pumasok si AC Baek Kang Hyuk. Lahat ay nagbubulungan kung ganito ang oras ng doktor, puro pasyente ang mamamatay. Pinayuhan ng direktor ng ospital si AC Baek Kang Hyuk na humingi ng tawad, ngunit hindi lamang siya nakinig, gusto pa niyang humingi ng tawad ang ospital sa kanya. Ayon sa obserbasyon ni AC Baek Kang Hyuk, ang ospital ay lumikha ng trauma care team bilang isang palamuti na ang layunin ay makakuha ng pondo mula sa gobyerno. Walang sinuman ang may espesyalidad sa trauma, ngunit ipinapasa ng ospital ang responsibilidad sa mga intern na hindi naman sapat ang karanasan upang iligtas ang buhay. Tinawag ito ni AC Baek Kang Hyuk na isang maingat na pagpatay. Ngunit hindi pa tapos magsalita si AC Baek Kang Hyuk, sa halip ay gusto niyang magtatag ng trauma care center na binubuo ng mga doktor na talagang gustong magligtas ng buhay. Masiglang sinuportahan ito ng kalihim. Mamumuhunan siya ng 1 bilyong won. Nagpasalamat si AC Baek Kang Hyuk sa kalihim at tinapos ang kanyang talumpati. Gusto siyang pigilan ng direktor ng ospital, ngunit hindi pinansin ni AC Baek Kang Hyuk at umalis. Pagkatapos, nagpunta si AC Baek Kang Hyuk sa recovery room ng trauma department upang suriin ang pasyente na kakatapos lamang niyang operahan. Gayunpaman, wala si AC Baek Kang Hyuk ng fee ng doktor. Akala ni Nurse Tran na siya ay impostor. Naalala ni AC Baek Kang Hyuk ang pangalan ng doktor na kasama niya sa operasyon. Ano nga ba yun, puwet? Akala ni Nurse Tran na baliw si AC Baek Kang Hyuk at agad siyang umalis. Sa sandaling ito, nagmamadaling dumating si AC Jang upang hanapin si AC Baek Kang Hyuk. Mayroong isang taong umakyat sa bundok na nahulog at nasa kritikal na kondisyon. Hindi makapasok ang ambulansya sa bundok. Kaya't ipinadala ni AC Jang ang rescue helicopter at sinabi ni AC Baek Kang Hyuk na wala nang gaanong oras ang pasyente, kaya gusto niyang dumating muna ang rescue helicopter sa ospital. Naalala ni AC Baek Kang Hyuk na inihanda ni AC Jang ang mga kinakailangang gamit, sabay tayong pupunta doon. Nagulat si AC Jang, ano ang ibig sabihin ng tayo? Ang ibig sabihin ni AC Baek Kang Hyuk ay sasama silang dalawa sa helicopter. Akala ni AC Jang ay nagbibiro si AC Baek Kang Hyuk. Hiniram ni AC Baek Kang Hyuk ang kanyang A upang makapasok sa recovery room at sinabihan si AC Jang na tawagan siya kapag handa na ito. Pagkatapos ay naglakad-lakad si AC Baek Kang Hyuk upang hanapin ang silid ng pasyente. Hindi sinasadyang nakita siya ni Nurse Tran at gusto niya siyang paalisin. Nagtalo sila ng ilang sandali at nakita ni Nurse Tran ang tatoo sa kamay ni AC Baek Kang Hyuk.
Naalala din niya na ang pasyente ay inatake ng Underworld Society. Nagkamali si Nurse Tran sa pag-aakala na si Bai Kang Hyuk ay mula sa Underworld Society at narito upang patayin ang pasyente. Inisip niya ang eksena sa isang action movie kung saan naglalaban sina Bai Kang Hyuk at ang pasyente sa isang laban hanggang kamatayan. Bagaman tinamaan si Bai Kang Hyuk ng bala, nagpa siya pa rin siyang sabay silang mamatay ng kanyang kalaban na nagresulta sa pagsabog ng ospital. Hindi ito papayagan ni Nurse Tran na mangyari. Nagpalitan sila ng ilang basic moves at ngayon lang dumating si Jang. Tinulungan niya si Bai Kang Hyuk kaya nalinawin ang sitwasyon, siya nga ang bagong dating na trauma doktor. Si Nurse Tran ay isang trauma nurse, kaya natural na siya ay nasa ilalim ni Bai Kang Hyuk. Nagsimula siyang mag-alala para sa kanyang mga susunod na araw dahil naglakas loob siyang isipin na si Bai Kang Hyuk ay mula sa Underworld Society. Agad na ibinigay ni Bai Kang Hyuk ang palayaw na iyon kay Nurse Tran. Pagkatapos, binisita ni Bai Kang Hyuk ang pasyente, nakakagising lamang at nagpasalamat ang pasyente kay Bai Kang Hyuk. Hindi ko inakala na ililigtas ako ni Bai Kang Hyuk, sabi ng pasyente. Ako ay isang doktor at obligasyon kong iligtas ang sinuman, gaano man sila kasama, sagot ni Bai Kang Hyuk. Ipinakilala rin niya si Jang sa pasyente, malaki rin ang kanyang naging kontribusyon sa operasyon. Labis na natuwa si Jang ng purihin. Bigla, nakatanggap ng tawag si Jang, dumating na pala ang rescue helicopter sa ospital. Nagmamadaling tumakbo si Bai Kang Hyuk sa rooftop, ngunit sa football field lumapag ang helicopter. Nais ni Jang na maging ligtas ang paglalakbay ni Bai Kang Hyuk, ngunit mula pa sa simula ay sinabi na ni Bai Kang Hyuk, sabay tayong pupunta doon. Hinila niya si Jang at inihagi sa helicopter. Lumalabas na takot pala si Jang sa matataas na lugar at patuloy siyang sumisigaw ng tulong. Umalis ang eroplano at habang lumilipad, sinabi ng rescue team captain, ito ang unang pagkakataon na may kasamang doktor. Sinabi ni Bai Kang Hyuk na mula ngayon ay mas madalas siyang susubukan. Iba siya sa mga doktor na nakaupo lang at kumikita ng malaki. Ang mga doktor ay dapat ding magkaroon ng praktikal na karanasan. Kalaunan, lumipad ang rescue helicopter sa kabundukan at biglang nakatagpo ng makakapal na ulap at malakas na hangin. Hindi nila malapitan ang lokasyon ng pasyente. Lumapit si Bai Kang Hyuk sa cockpit. Gusto niyang paandarin ang helicopter sa kabila ng bagyo dahil hindi na makapaghintay pa ang pasyente. Hindi inaasahan na mayroon din si Bai Kang Hyuk ng kakayahang ito. Dinala ni Bai Kang Hyuk ang helicopter malapit sa gilid ng bangin at ibinalik ang posisyon sa kapitan. Pagkatapos, binuksan ni Bai Kang Hyuk ang pinto ng helicopter. Gusto kong sumama kay Jang sa pagtalon, sabi ni Bai Kang Hyuk. Mahigpit na tumanggi si Jang. Paano kung pamilya mo ang nasa ibaba? Pinakalma ni Jang ang kanyang sarili. Nagpaalam si Bai Kang Hyuk sa kapitan at pagkatapos ay niyakap si Jang at tumalon sila. Pareho silang nakalapag ng ligtas. Hindi pa nakakabawi si Jang nang tumalon na si Bai Kang Hyuk sa kabilang bahagi ng bangin. Walang magawa si Jang kundi sumunod. Kinuha ni Bai Kang Hyuk ang stethoscope upang suriin ang pasyente at aksidenteng nakita ang tatoo sa kanyang kamay. Naghinala si Jang dahil hindi pinapayagan ang mga doktor na magkaroon ng tatoo. Ngunit pansamantalang isinantabi niya ang kanyang mga iniisip. Walang tunog ng paghinga sa kanang itaas na bahagi ng baga ng pasyente na nangangahulugang mayroon siyang tension pneumothorax. Kailangan nang tanggalin ang nakulong na hangin mula sa baga. Agad itong ginawa ni Bai Kang Hyuk. Nakahinga muli ang pasyente, ngunit hindi pa rin ito nagigising. Sinuri ni Bai Kang Hyuk ang mga mata ng pasyente. Walang nakitang physiological response, kaya ipinagpalagay niya na nagkaroon ng cerebral hemorrhage ang pasyente. Kailangan ng operasyon upang mabawasan ang intracranial pressure, ngunit paano ito gagawin dito? Hiniling ni Bai Kang Hyuk sa rescue team na isakay ang pasyente sa helicopter. Hindi makapaghintay ang pasyente hanggang makarating sa ospital. Gagawin ni Bai Kang Hyuk ang craniotomy habang pabalik. Inatasan si Jang na ahitin ang ulo ng pasyente at naguguluhan si Kapitan An. Ligtas ba talaga ang operasyon dito? Tanong ni Kapitan An. Nang si Bai Kang Hyuk ay isang doktor sa Afghanistan, kinailangan pa niyang magsagawa ng operasyon sa mas malupit na kondisyon kaysa rito dahil sa kakulangan ng medikal na kagamitan. Kinailangan niyang gumamit ng drill upang butasan ang bungo ng pasyente. Pagbalik sa realidad, natapos na ang pag-ahit sa ulo ng pasyente. Binuksan ni Bai Kang Hyuk ang trachea at ikinabit ang oxygen tank upang tulungan ang pasyente sa artificial respiration. Gumuhit siya ng linya sa ulo ng pasyente upang markahan ang lokasyon ng pagbutas sa bungo. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jang ang sitwasyon kaya't hindi siya nagdala ng portable drill. Sa kabutihang palad, ang rescue kit ay may martilyo at pait. Nilinis ni Bai Kang Hyuk ang pait at sa pagkagulat ng lahat, ginamit niya ang martilyo upang direktang ipako ito sa ulo ng pasyente. Maya-maya, nakabalik na ang rescue helicopter sa ospital. Sama-sama nilang dinala ang pasyente sa operating room. Gayunpaman, ipinaalam ni Nurse Tran kay Bai Kang Hyuk na hindi nila makontak ang anesthesiologist. Naghahanda raw ito para sa isang pagtitipon, kaya't ayaw nitong sagutin ang telepono. Talagang irresponsable. Nais lang ni Bai Kang Hyuk na bigyan ng leksyon ang anesthesiologist. Pinayuhan ni Nurse Tran si Bai Kang Hyuk na kumalma, hintayin matapos ang operasyon bago siya hanapin upang harapin. Siya na ang kukontak sa ibang anesthesiologist. Naalala ni Bai Kang Hyuk si Jongwon at naisip niyang magaling ang batang ito.
Agad namang ipinaliwanag ni Nurse Tran kay Eve Bai Kang Hyuk. Si Jongwon ay isang ika-4 na taong estudyante, kaya naantala ang kanyang trabaho sa ospital upang makapag-aral para sa kanyang graduation exam. Hindi pinansin ni Eve Bai Kang Hyuk ang mga alituntunin na iyon. Ang pagliligtas ng buhay ang mahalaga at naniniwala siyang ganoon din ang iniisip ni Jongwon. Kaya naman tinawagan ni Nurse Tran si Jongwon. Nang malaman na si Eve Bai Kang Hyuk ang humiling, agad na pumayag si Jongwon. Pagkatapos ay pumasok si Eve Bai Kang Hyuk sa silid ng pasyente upang suriin ito. Natuklasan niya na walang pulso ang pasyente. Naghahanda na si E.C. Jiang para sa ultrasound. Direkta namang kinuha ni E.C. Bai Kang Hyuk ang karayom at itinurok sa liig ng pasyente, pagkatapos ay inilabas ang baradong dugo. Ito ang tamang kulay, ipinasa ni E.C. Bai Kang Hyuk ang kanyang karanasan kay E.C. Jiang. Ang bawat minuto at segundo ay napakahalaga sa isang pasyente. Kung kaya mong hulaan ang sitwasyon, magdesisyon ka na, hindi na kailangang sundin ang lumang pamamaraan sa mga libro. Nagsimula na ang operasyon ng intracranial decompression. Sabik na naghihintay si E.C. Jiang upang makita kung anong himala ang gagawin muli ni E.C. Bai Kang Hyuk. Ang kasanayan ni E.C. Bai Kang Hyuk ay hindi matatawaran. Matapos hiwaan ang ulo ng pasyente, bihasa niyang binutas ang isang maliit na butas at inilabas ang presyon. Ang operasyon, na tila napakahirap, ay natapos ni E.C. Bai Kang Hyuk sa loob ng 1 oras at 30 minuto. Pagkatapos ay dumating ang lobectomy dahil mayroong isang bahagi ng baga na nasira mula sa pagkahulog sa gilid ng bangin. Una, putulin ang kanang ibabang lobe artery upang mabawasan ang pagdurugo. Pagkatapos ay putulin ang bronchus upang maiwasan ang pagtagas ng hangin sa nasirang lugar at sa wakas ay putulin ang ugat. At pagkatapos ay alisin ang bahagi ng baga na nagdudulot ng sakit sa pasyente. Natulala rin si E.C. Jiang. Ang dalawang magkasunod na operasyon ay tumagal lamang ng 2 oras. Pagkatapos lumabas, tiningnan ni E.C. Jiang si E.C. Bai Kang Hyuk ng may paghanga. Nahumaling ka na sa akin, hindi ba? Nagbigay ng alok si E.C. Bai Kang Hyuk kay E.C. Jiang, lumipat sa trauma department, at ibabahagi ni E.C. Bai Kang Hyuk ang lahat ng kanyang praktikal na karanasan sa kanya. Gayunpaman, si E.C. Jiang ay nasa colorectal surgery department at mayroon na siyang tagapagturo. Nagpakita si E.C. Bai Kang Hyuk ng paghamak, pinili ni E.C. Jiang ang isang komportabling departamento upang umupo lamang at kumita ng malaki. Agad niyang itinanggi, gusto ko ring magligtas ng buhay. Kaya't napagpasyahan ang trauma department. Takot na takot si E.C. Jiang at hinabol niya si E.C. Bai Kang Hyuk upang magmakaawa. Bigyan mo ako ng kaunting oras para makapag-isip. Sa pagtingin sa saloobin ni E.C. Jiang, naisip ni E.C. Bai Kang Hyuk na may pinagdadaanan ito sa kanyang tagapagturo. Sino ang iyong tagapagturo? Si pinuno ng departamento Han. Agad na hinanap ni E.C. Bai Kang Hyuk si pinuno ng departamento Han upang kunin si E.C. Jiang. Sa kabilang banda, nilapitan ni pinuno ng departamento Han ang tagapag-ugnay na direktor. Labis siyang nainis. Sa unang araw pa lang ni E.C. Bai Kang Hyuk sa kanyang posisyon, nagpadala na siya ng rescue helicopter. Dapat malaman na napakamahal nito. Nagbigay pa ng masamang balita ang tagapag-ugnay na direktor kay pinuno ng departamentohan. Tila malapit si E.C. Bai Kang Hyuk kay E.C. Jiang. Malapit nang mawala kay pinuno ng departamentohan ang kanyang paboritong estudyante. Si E.C. Jiang ang top graduate ng Korea University Medical School at sunod-sunod siyang nakatanggap ng scholarship sa loob ng maraming taon. Balak pa sana ni pinuno ng departamentohan na ipamana kay E.C. Jiang ang posisyon ng pinuno ng colorectal surgery department. Pakiramdam niya ay agawin ni E.C. Bai Kang Hyuk si E.C. Jiang at hindi ito papayagan ni pinuno ng departamentohan na mangyari. Nais sana niyang humingi ng tulong sa tagapag-ugnay na direktor, ngunit nawala na pala ang tagapag-ugnay na direktor. Lumalabas na nagpunta ang tagapag-ugnay na direktor upang kausapin ang direktor ng ospital, at ipinaalam niya ito sa direktor. Si E.C. Bai Kang Hyuk ay inirekomenda sa kalihim ng direktor ng ospital. Ang kasanayan ni E.C. Bai Kang Hyuk ay ang kakayahang kunin ang mga tao mula sa bingit ng kamatayan. Ngayon lang napagtanto ng direktor. Mas maraming tao ang maililigtas ni E.C. Bai Kang Hyuk, mas maraming pasyente ang darating, at mas malaki ang magiging pagkalugi ng ospital dahil halos lahat ngayon ay gumagamit ng medical insurance. Nakausap na noon ng direktor si E.C. Bai Kang Hyuk ng pribado. Sinubukan niyang mag-alok ng mababang sahod at pinayuhan si E.C. Bai Kang Hyuk na pag-isipan itong mabuti bago tanggapin ang posisyon. Ngunit diretsong sinabi ni E.C. Bai Kang Hyuk, hindi ako kinakapos sa pera. Nagtatrabaho si E.C. Bai Kang Hyuk dahil gusto niyang magligtas ng buhay. Kasalukuyang walang paraan ang direktor ng ospital para paalisin si E.C. Bai Kang Hyuk. Nakaisip ang tagapag-ugnay na direktor ng isang plano, humanap ng kaso laban kay E.C. Bai Kang Hyuk at paalisin siya sa susunod na 2 buwan na pagtatasa. Napakatagal para sa direktor ng ospital. Gusto niyang umalis si E.C. Bai Kang Hyuk sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, bumalik si pinuno ng departamentohan sa kanyang opisina. Nagulat siya nang makita si E.C. Bai Kang Hyuk na nakaupo doon. Inanyayahan ni E.C. Bai Kang Hyuk si pinuno ng departamentohan na umupo upang makapag-usap sila. Nalilito si pinuno ng departamentohan, malinaw na siya ang may-ari ng opisina, kaya't nanatili siyang nakatayo. Walang ganang umupo si pinuno ng departamentohan. Nagbigay ng alok si E.C. Bai Kang Hyuk, hayaan siyang turuan si E.C. Jiang. Natural, hindi pumayag si pinuno ng departamentohan. Dahil si E.C. Jiang ang kanyang paboritong estudyante, naisip ni E.C. Bai Kang Hyuk na napakamakasarili ni pinuno ng departamentohan, paano kung hindi gusto ni E.C. Jiang ang colorectal surgery department. Tiwala si pinuno ng departamentohan na hindi mangyayari iyon.
Kung gayon, hayaan siyang magdesisyon, sumang-ayon si pinuno ng departamentohan sa kasunduan. Magkikita ang tatlo sa 4:00 ng hapon. Nakamit ang kanyang layunin, tumayo si Ihibay kang hiuk at umalis. May pakiramdam si pinuno ng departamentohan na may mali. Sa kabilang banda, nag-aalangan pa rin si Si Jiang kung tatanggapin ba ang alok ni Ihibay kang hiuk. Humingi siya ng payo sa kanyang kaibigan kung kahapon pa sana. Siguradong tatanggihan ni Si Jiang, ngunit pagkakita sa husay ni Ihibay kang hiuk, gusto niya talagang maging isang magaling na doktor tulad ni Hiuk, ang kanyang kaibigan ay binaliwala ang pag-iisip na iyon. Si Ihibay kang hiuk ay isang doktor na baliw at responsable, magagawa kaya iyon ni Jiang. Marahil ay hindi, nakapagdesisyon na si Jiang, nag-text siya kay Ihibay kang hiuk. Paumanhin dahil sa hindi pagtupad sa iyong inaasahan, gayon pa man hindi pa sumusuko si Ihibay kang hiuk. Pinuntahan niya si Nurse Tran, tinanong siya kung paano kumbinsihin ang isang tao. Mas magaling tiyak ang mga babae dito kaysa sa mga lalaki. Narinig ni Nurse Tran ang pangalan ni Si Jiang, at labis siyang natuwa. Gusto rin niyang bumalik si Si Jiang sa trauma department dahil ito ang pinakagwapo at pinakamasunuring doktor sa ospital. Higit pa rito, 5 taon nang nagtatrabaho si Nurse Tran sa trauma department, ayaw niyang masira ang departamento ng trauma. Nagsimulang magbigay ng payo si Nurse Tran kay Ihibay kang hiuk. Madaling mapalambot si Si Jiang, kaya kailangan ni Hiuk na maglaro ng psychological warfare, ipakita kung ano ang kakaiba sa kanya para maawa si Si Jiang o hindi. Nag-isip si Ihibay kang hiuk, ngunit walang maisip, hindi rin siya iyakin, nawalan na ng pag-asa si Nurse Tran, tanging maalala niya lang ay paalalahanan si Ihibay kang hiuk. Marahil ay naglalaro rin ng psychological warfare si pinuno ng departamento Han kay Jiang, agad na nagmura si Ihibay kang hiuk. Agad siyang tumakbo sa opisina ni pinuno ng departamento Han, at nandoon niya si Jiang. Galit na ginulat ni Ihibay kang hiuk ang dalawa, malinaw na -4 na sana. Ngunit -3, 20 pa lang, at gusto na rin sanang tapusin ni pinuno ng departamentohan, hinila ni Ihibay kang hiuk ang upuan at umupo, saka tinanong ang desisyon ni Jiang. Marami siyang hindi masabi, ipinagmalaki ni pinuno ng departamentohan ang kanyang nagawa, kung sino ang nagturo sa kanya hanggang ngayon, agad na ibinunyag ni Ihibay kang hiuk. Gusto ni pinuno ng departamentohan na magsanay ng isang mahusay na doktor. Upang makamit ang posisyon ng espesyalista, kung hindi mapopromote si pinuno ng departamentohan, matagal pa bago maging attending physician si Jiang, sa kabilang banda kung susundin niya si Ihibay kang hiuk. Sa loob lamang ng susunod na 5 taon, aabot si Jiang sa ika-4 na bahagi ng antas ng kasanayan ni Ihibay kang hiuk, at nagtaas ng kilay si pinuno ng departamentohan sa pagmamaliit. Palaging pinag-uusapan ni Hiuk ang antas ng kasanayan. Mayroon ka bang maraming kwalifikasyon tulad ko? Nagsimulang maglabas si pinuno ng departamentohan ng mahabang listahan ng mga kwalifikasyon. Nahilo si Ihibay kang hiuk sa pagbibilang, pipiliin kaya ni Si Jiang ang mga kwalifikasyon ni pinuno ng departamentohan, o pipiliin ang antas ng kasanayan ni Ihibay kang hiuk. Hindi pa siya nakapag-iisip, gusto ni Ihibay kang hiuk malaman ang dahilan, talagang hindi kumpiyansa si Jiang sa trauma surgery, ayaw rin ni Ihibay kang hiuk na pahirapan siya. Dahil ang isang doktor na nag-iisip ng kalamangan at kawalan, at hindi maglakas loob na gumawa ng desisyon, kahit na mag-alinlangan lamang ng 1 segundo o 1 minuto, sapat na iyon upang itulak ang pasyente sa pintuan ng kamatayan. Nagtalikod si Ihibay kang hiuk at umalis, agad siyang sinundan ni Si Jiang. Alahanin niyang itanong kay Ihibay kang hiuk kung ano ang magagawa niya kung magiging trauma surgeon siya. Ayaw mangako ni Ihibay kang hiuk, ang naranasan ni Si Jiang ngayon ay patuloy na maulit sa hinaharap at mas marami pa siyang maililigtas na tao. Ngayon, napansin ni Si Jiang ang mga litrato sa opisina ni Ihibay kang hiuk. Ito ang lahat ng pasyenteng nailigtas ni Ihibay kang hiuk, kasama ang mga bata at matatanda, bawat isa ay may sariling kwento. Ikinuwento ni Ihibay kang hiuk ang kanilang mga kwento kay Jiang, na nagpaiyak sa kanya. Hindi alam kung sinasadya o hindi, si Ihibay kang hiuk ay eksaktong naglalaro ng psychological warfare na inirekomenda ni Nurse Tran. Sa huli, pumayag si Jiang na maging trauma surgeon, at sa sandaling iyon, sumugod si pinuno ng departamentohan, inabot kay Jiang ang isang tasa ng kuryente. Ito ay ipinasa ng mentor ni pinuno ng departamentohan, at ngayon ay gusto niyang tanggapin ito ni Jiang. Umaasa na maintindihan niya ang kanyang damdamin, ngunit hindi magbabago ang desisyon ni Jiang. Nagpakita si Ihibay kang hiuk ng pagtatagumpay, pinigilan niya si pinuno ng departamentohan, pinatakbo muna si Jiang, at pagkatapos ay sinabi na peke ang tasa ng kuryente. Naiinis si pinuno ng departamentohan. Inubos niya ang lahat ng kuryente sa opisina para ilabas ang kanyang galit, hindi niya hahayaan ang traidor. Kaya agad siyang nagsulat ng isang email na nagpapaalam na mula ngayon ay si Jiang ang kukuha ng lahat ng duty sa trauma department. Narinig ni Jiang ang balita mula sa kanyang kaibigan, at sa takot ay napasigaw, hindi ba't parang pinapatay na ako sa trabaho niyan? Sa kabilang banda, nabasa rin ni Ihibay kang hiuk ang email. Tinawagan niya si Jiang, at sa paraang maihalong pang-aasar at pang-aaliw, sinabi niya, 24 oras, 1 minuto sa isang araw, 365 araw sa isang taon, alam mo dapat iyon nang pumayag ka sa alok ko, di ba? Napaupo si Jiang at napanghina, at pagkatapos ay lumitaw si Ihibay kang hiuk na nakangiti sa harapan niya, hindi ko hahayaang mapagod ka sa trabaho, Jiang.
Ang ganitong uri ng email ay may magandang epekto. Malalaman ng lahat na mayroong isang doktor na lubos na nakatuon sa mga pasyente. Agad na nabuhayan ng loob si AC Jiang. Ngunit mayroon pa siyang isang katanungan. Bakit ako ang pinili ni AC Bai Kang-hyuk? Agad na sinagot ni AC Bai Kang-hyuk. Sa unang araw ko sa ospital, nakita kitang tumatakbo at napakabilis mo pang tumakbo. Ang pagmamadaling iyon ang nararapat na pag-ugali ng isang doktor na nagliligtas ng buhay. Siniguro ni AC Jiang kay AC Bai Kang-hyuk na hindi niya bibigyan ang kanyang mga inaasahan. Pinaalalahanan ni AC Bai Kang-hyuk si AC Jiang na sagutin ang email ni pinuno ng departamentohan. Tinulungan ni AC Jiang si AC Bai Kang-hyuk na ipaabot ang mensahe. Hindi peke ang kuryente na iyon. Paano nila mo ni pinuno ng departamentohan ang galit na ito? Sa puntong ito, pinalitan ni AC Bai Kang-hyuk ang pangalan ng Trauma Department. Ginawa itong Trauma Care Center at sabay na tinanggap ang mga bagong miyembro. Nanalo si Nurse Tran sa taya laban sa kanyang mga kasamahan. Nadarating si AC Jiang sa Trauma Department. Walang kaaya-aya ang mga kasamahan at gusto pa ring tumaya kung gaano katagal mananatili si AC Jiang. Naniniwala si Nurse Tran na sa ganoong kasigasigan, hindi susuko si AC Jiang. Ngunit pagkatapos lamang ng isang araw ng trabaho, pagod na pagod si AC Jiang at pagdating niya sa kanyang silid ay hindi na siya nagpalit ng damit at agad na umakyat sa kama para matulog. Sa kabaliktaran, si AC Bai Kang-hyuk ay puno pa rin ng enerhiya at pagkatapos lamang ng isang maikling pagtulog, biglang nakatanggap ng tawag si AC Jiang mula kay Nurse Tran. May emergency, agad na ginising ni AC Jiang si AC Bai Kang-hyuk. Ngunit hindi inaasahan, nakapagpalit na si AC Bai Kang-hyuk ng damit at tumakbo ang dalawa papunta kay Nurse Tran para magtanong tungkol sa sitwasyon. Isang truck ang bumangga sa isang kotse sa ilalim ng tulay na naging sanhi ng isang sunod-sunod na banggaan ng sasakyan. 2 tao sa kotse ang pinakamalubhang na sugatan at kasalukuyan silang inililipat sa ospital. Tinulungan ni na AC Bai Kang-hyuk at AC Jiang ang paglipat ng mga pasyente sa emergency room. Ang tiyan ng pasyenteng lalaki ay nagpakita ng malaking buto na ipinapalagay na pagdurugo sa tiyan. Agad na nilapatan ng paunang lunas ni AC Bai Kang-hyuk at pagkatapos ay hiniling kay AC Jiang na ihanda ang operating room. Pagkatapos ay tumakbo si AC Bai Kang-hyuk upang suriin ang isa pang pasyente. Natuklasan niya na ang pasyenteng babae ay may malaking buto sa kanyang binti at kailangan niyang ilipat siya sa orthopedic department. Sa kabilang banda, nakahanda na si AC Jiang sa operating room. Tanging ang anesthetist lamang ang mabagal magtrabaho. Pinabilis ni AC Jiang ang anesthetist, ngunit nagpakita pa rin ito ng pagkaasa. Nainis si Nurse Tran nang makita iyon. Hindi mo ba nakikita na kritikal ang kondisyon ng pasyente? Kakayanin mo bang panagutan kung mamatay ang pasyente? Nanatili pa rin walang pakialam ang anesthetist. Ano ang sinasabi ng bagay na ito? Dare to call Nurse Tran, this thingy and that thing. Gusto pa ng anesthetist na malaman ang pangalan ni Nurse Tran para isumbong siya sa department head. Pinayuhan ni AC Jiang ang magkabilang panig na kumalma at sa sandaling iyon ay pumasok si AC Bai Kang-hyuk. Tinanong niya ang pangalan ng anesthetist para makita kung sino ang magsusumbong sa sino at agad na yumuko ang anesthetist. Pagkatapos ay bumalik sa trabaho, pinaalalahanan din ni AC Bai Kang-hyuk si Nurse Tran, hindi ito ang oras para makipagtalo sa ganoong klaseng tao, ang pasyente ang mahalaga. Nangako si Nurse Tran na matututo mula sa kanyang pagkakamali, hindi siya sinisi ni AC Bai Kang-hyuk. Sa hinaharap, hayaan mong ako na lang ang haharap sa mga ganitong laban. Sa kabilang banda, nakipagpulong ng personal ang tagapag-ugnay na direktor kay Jongwon. Tinanong ang kanyang opinyon tungkol kay AC Bai Kang-hyuk. Labis na pinuri ni Jongwon si AC Bai Kang-hyuk na ikinaiinis ng tagapag-ugnay na direktor. Kailangan pa rin niyang ngumiti dahil mayroon siyang pabor na hihingin kay Jongwon. Iyon ay ang maging espiya sa tabi ni AC Bai Kang-hyuk. Kailangan lang niyang iulat ang ginagawa ni AC Bai Kang-hyuk araw-araw. Nangako ang tagapag-ugnay na direktor na susuportahan niya si Jongwon pagkatapos niyang makapagtapos. Hindi inaasahan, agad na pumayag si Jongwon pagkatapos ay bumalik sa operating room. Si AC Bai Kang-hyuk ay nagsasagawa ng operasyon sa tiyan. Ngunit hindi maganda ang sitwasyon. Patuloy na dinudugo ang pasyenteng lalaki at nagmungkahi si AC Jiang. Kailangang hanapin muna ang pinagmula ng pagdurugo. Biglang huminto si AC Bai Kang-hyuk. Nakatayo at nag-iisip ng matagal. Nalabis na nagpabalisa kay AC Jiang. Lumabas na nag-iisip si AC Bai Kang-hyuk. Sinusuri kung saan ang sanhi ng pagdurugo. Sa wakas ay natagpuan ang naputol na daluyan. Sabay-sabay itong tinahi ng mga doktor. Hindi pa rin maintindihan ni AC Jiang. Paano nakita ni AC Bai Kang-hyuk ang daluyan gamit ang kanyang mga mata? Wala na ngayong oras para magpaliwanag kahit na huminto na ang pagdurugo ng pasyenteng lalaki, ngunit 80% ng atay ay nasira. Hindi ito maaaring basta nalang putulin at bukod pa rito, mayroon ding stage B cirrhosis ang pasyenteng lalaki. Kahit matagumpay ang operasyon, napakababa pa rin ang tsansa niyang mabuhay. Ayaw sumuko ni AC Jiang, namomroblema ang lahat sa paghahanap ng solusyon. Ngunit hiniling ni AC Bai Kang-hyuk na tahian ang tiyan ng pasyenteng lalaki dahil ang panganib sa operasyon ay hindi maiiwasan. Hindi sila mga Diyos, paano nila maililigtas ang lahat? Biglang nakaisip ng solusyon si Nurse Tran at agad na sumingit ang anesthetist. Sa tingin mo ba ikaw ay doktor o ano? Hindi na nakapagpigil si AC Jiang at mahinahon niyang ipinaliwanag sa anesthetist. Sa edad ng propesyon, hindi ka makakapantay kay Nurse Tran. Kung sa karanasan sa mga kaso ng trauma, lalong hindi ka sapat.
Nagtrabaho si Nurse Tran sa trauma department na ito mula pa noong simula, kaya mangyaring matuto kang rumespeto. Napilitang yumuko ang anesthetist upang humingi ng paumanhin. Bumaling si Ibay kang hiup kay Nurse Tran at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin sa iyong solusyon? Kung makakatanggap ng donasyon ng organ ang pasyenteng lalaki, syempre mas mataas ang sansa niyang mabuhay. Ngunit saan tayo makakahanap ng donor ngayon? Agad na ipinaliwanag ni Nurse Tran, kasalukuyan akong nakikipag-ugnayan sa organ donation coordinator. May isang matandang lalaki na nagrehistro na brain dead. Hiniling ni Ibay kang hiup kay Nurse Tran na tawagan ang coordinator. Ngunit sinabi ng coordinator na hindi nila maaaring kunin ang mga organo nang walang pahintulot dahil hindi pa nila nakokontak ang pamilya ng matanda. Kailangan ng kanilang pahintulot bago makapagpatuloy ang ospital sa operasyon. Wala nang maraming oras si Ibay kang hiup. Gusto niyang hingin ang address ng pamilya ng matanda. Si Ibay kang hiup mismo ang pupunta para kumbinsihin sila. Ngunit nang marinig ni Nurse Tran ang pangalan ng miyembro ng pamilya, agad niyang napagtanto na ito ang pasyenteng lalaki na kasalukuyang nasa operating room. Sa wakas ay naintindihan na ng lahat kung bakit hindi makontak ng organ donation coordinator ang pamilya. Lumabas na ang dalawang magkapatid na naaksidente ay ang mga anak ng matanda at papunta sila sa ospital upang huling makita ang kanilang ama at pagkatapos ay mag-a-apply para sa donasyon ng organ ng matanda sa ospital. Kung gayon, madali na iyon, mas makakatipid sa pag-check ng blood type. Agad na hiniling ni Ibay kang hiup na ihanda ang operasyon. Ngunit hindi sumang-ayon ang organ donation coordinator. Kailangan nilang sundin ang protocol. Una ay kailangan ang pirma ng miyembro ng pamilya, at pagkatapos ay kailangan din nilang mapasama sa priority list para sa transplant. Galit na galit si Ibay kang hiup. Hahayaan ba nating magkasama ang mag-aama? Kalimutan na ang pesting prosesong iyan. Kung may anumang problema, ako ang mananagot. Sa huli, pumayag din ang organ donation coordinator, at may isa pang pabor na hihingin si Ibay kang hiup. Iyon ay ang panatilihin ang isang bato para sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ni Ibay kang hiup na ihanda ang operasyon, sigurado siyang mabubuhay ang pasyenteng lalaki, at tutulungan din niya ang matanda na magpahinga ng payapa. Maya-maya ay inilipat ang matanda sa organ retrieval room, kung saan naghihintay sina Ibay kang hiup at Jang. Nagkaroon sila ng 1 minutong pagluluksa para sa matanda, ngunit pagkatapos lamang ng 1 segundo ay sinimulan na ni Ibay kang hiup ang operasyon. Ngayon, ang oras ang pinakamahalaga at tanging ang atay lamang ang kinuha ni Ibay kang hiup. Pagkatapos ay iniwan ang natitirang trabaho sa ibang doktor, dinala niya at ni Jang ang atay sa operating room ng pasyenteng lalaki at agad na nagsimula ang liver transplant. Sanay na sanay si Ibay kang hiup sa ganitong uri ng operasyon kaya mabilis niya itong natapos. Naligtas ang pasyenteng lalaki, ngunit mayroon pang kailangang gawin si Ibay kang hiup. Iyon ay ang operasyon ng pasyenteng babae. Hinabol ni Jang si Ibay kang hiup upang pigilan siya. Nailipat na ang pasyenteng babae sa orthopedic department at walang karapatang manghimasok ang trauma department. Bukod pa rito, ang orthopedic surgeon na nag-opera sa pasyenteng babae ay isang taong napakasungit. Nang makaranas ng kaunting kahirapan, ayaw mang abala ni Ibay kang hiup. Tiningnan lamang niya sandali ang medical records ng pasyenteng babae. Narinig ng orthopedic surgeon ang tungkol kay Ibay kang hiup na siyang nagdulot kay pinuno ng departamentohan ng insomnia. Hindi pinansin ni Ibay kang hiup, natuklasan niyang mataas ang creatinine index ng pasyenteng babae. Agad siyang gumaling sa nurse at nagtanong, hindi ba't hindi gumagana ang kanyang bato? Kinumpirma ng nurse na may hydronephrosis ang bato ng pasyenteng babae at nagpakita ang mga resulta ng pagsusuri ng mataas na blood urea nitrogen. Nagtataka si Ibay kang hiup, kung gayon, bakit hindi inilipat ang pasyenteng babae sa nephrology department? Tinawagan na ng nurse ang doktor ng nephrology department para humingi ng tulong at agad na kinontak ni Ibay kang hiup ito. Gusto niyang malaman ang plano ng paggamot na gagamitin ng doktor ng nephrology department para sa pasyenteng babae. Ang plano ay dialysis at pagsubaybay sa mga resulta ng pagsusuri, kumpirma ni Ibay kang hiup. Kaya mamamatay ang pasyenteng babae, ngunit wala nang magagawa ang doktor ng nephrology department. Nagmungkahi si Ibay kang hiup na i-kidney transplant ang pasyenteng babae. Nakahanda na ang bato, nahulaan na ni Ibay kang hiup ang kondisyon ng pasyenteng babae. Tunay na isang taong may pangitain, pagkatapos ay dinala ni Ibay kang hiup ang bato sa operating room. Ibinigay niya ang gawain ng dialysis sa doktor ng nephrology department at gagawin niya ang kidney transplant. Kailangang iligtas ang pasyenteng babae, nasa kritikal na kondisyon ang pasyenteng babae. Kailangang matapos ang operasyon sa loob ng 30 minuto at hinamak ito ng orthopedic surgeon. Kidney transplant sa loob ng 30 minuto, sa tingin mo ba ikaw ay isang Diyos o ano? Hindi nagsalita si Ibay kang hiup, ngunit kumilos sa paraan ng kanyang pagsasagawa ng kidney transplant na mangha maging ang orthopedic surgeon. Hindi pa umabot ng 30 minuto, natapos ang kidney transplant sa loob lamang ng 24 minuto. Hindi na nakapagsalita ang orthopedic surgeon, pagkatapos ng trabaho ay umalis na sina Ibay kang hiup at Jang. Akala ni Jang ay makakatulog na siya, ngunit gusto ni Ibay kang hiup pumunta sa isang lugar. Ito ang silid ng matandang nag-donate ng organ, dahil sa pagmamadali, hindi pa sila nakapagbigay ng tamang pagluluksa, kaya ngayon ay gusto ni Ibay kang hiup na gumugol ng 1 minuto sa pagluluksa. Upang ipahayag ang pasasalamat sa matanda, hindi lahat ay may ganoong mataas na sakripisyo upang mag-donate ng organ.
Lubos na naantig si Si Jiang, si Si Bai Kang Hyuk ay tunay na isang doktor na may puso at pananaw. Sa wakas ay nakatulog na rin si Si Jiang, ngunit pagkatapos lamang ng isang oras ng pagtulog, ginising na siya ni Si Bai Kang Hyuk at kailangan pa niyang pumunta sa upang suriin ang kondisyon ng pasyente. May 2 pasyente ngayon na na-discharge at labis silang nagpasalamat kay Bai Kang Hyuk. Isang hangarin lang ang gusto ni Bai Kang Hyuk. Iyon ay ang magpakuha ng litrato kasama ang kanyang mga pasyente. Hindi niya mahalaga ang mga kwalifikasyon o antas ng kasanayan, ang mahalaga lang ay kung gaano karaming tao ang nailigtas niya. Iyon ang isang tunay na doktor. Pagkatapos ay pumunta si Bai Kang Hyuk sa silid ng pasyenteng lalaki na sumailalim sa liver transplant. Hinahanap din ni Nurse Tran at Si Jiang si Bai Kang Hyuk mula nang magsimulang magtrabaho si Bai Kang Hyuk sa trauma department. Mahigit 100 email na ang ipinadala ng accounting department na nagbabala tungkol sa kakulangan sa budget. Nagtataka si Bai Kang Hyuk, dapat sana ay sinagot iyon ng Health Insurance Review and Assessment Service. Ayon sa prinsipyo, ang health insurance money ng publiko ay dapat ibigay sa mga ospital na may maraming pasyente. Patuloy na ipinaliwanag ni Nurse Tran, hindi mali ang sinabi ni Bai Kang Hyuk. Ngunit kapag dumating na ang pera sa ospital, kailangan itong hatiin sa mga departamento. Gayunpaman, hindi lahat ng departamento na nakapagligtas ng maraming tao ay makakakuha ng maraming budget. Hahatiin ng tagapag-ugnay na direktor ang budget ayon sa kinikita ng bawat departamento, kaya't nakakainis ito, talagang wala pang gaanong karanasan si Bai Kang Hyuk sa buhay. Nag-aalala si Nurse Tran, kung ganito ang mangyayari, mawawala ang trauma department. Hindi hahayaan ni Bai Kang Hyuk na mangyari iyon, biglang dumating si pinuno ng departamentohan, galit na hinahanap si Bai Kang Hyuk. Agad na umiwas si Jiang, ngunit nahuli pa rin siya ni pinuno ng departamentohan. Lumabas na mayroong pulong ng departamento ngayon, ngunit pinaghintay ni Bai Kang Hyuk ang lahat, na labis na ikinagalit ng tagapag-ugnay na direktor. Sa totoo lang, alam ni Bai Kang Hyuk ang tungkol sa pulong. Ngunit naisip niyang hindi na kailangan pang dumalo, gusto lang sanang lamunin ni pinuno ng departamentohan si Bai Kang Hyuk ng buo. Pinayuhan ng tagapag-ugnay na direktor si pinuno ng departamentohan na kumalma. Maaari niyang palampasin ang pagliban ni Bai Kang Hyuk sa pulong, ngunit hindi niya maaaring palampasin na ang trauma department ay may kakulangan sa budget na 300 milyon. Kalmado pa rin si Bai Kang Hyuk, hindi ba't nag-invest ang kalihim ng kalusugan ng 1 bilyon? Natawa ang tagapag-ugnay na direktor at pinuno ng departamentohan, ang halagang iyon ay hindi lamang para sa trauma department, kundi para sa buong ospital. Ginamit nila ang pera para bumili ng kagamitan at ayusin ang pasilidad. Hindi makapaniwala si Bai Kang Hyuk, lahat ng pera ay namuhunan sa mga departamento na walang pasyente. Hindi iyon ang orihinal na layunin ng kalihim ng kalusugan, ngayon ang trauma department ay nakapagligtas ng maraming tao, bigla itong sinisisi, tama ba iyan? Inubos ng 20 ilang tao ang lahat ng pera, pinayuhan ni pinuno ng departamentohan si Bai Kang Hyuk, napigilan ang kanyang bibig, hindi na nag-abala pang magsalita si Bai Kang Hyuk. Mula ngayon, huwag nating pag-usapan ang kakulangan sa budget ng trauma department. Pupunta ako upang iligtas muli ang mga tao. Pinigilan ni pinuno ng departamentohan si Bai Kang Hyuk na lumabas ng pinto. Ngunit mahilig siyang mang-asar. Pagkatapos umalis ni Bai Kang Hyuk, saka lang hiniling ng tagapag-ugnay na direktor kay pinuno ng departamentohan na maghanap ng paraan upang alisin si Bai Kang Hyuk. Upang makamit niya ang posisyon ng tagapag-ugnay na direktor, at si pinuno ng departamentohan naman ang magmamana ng upuan ng tagapag-ugnay na direktor. Tuwang-tuwa si pinuno ng departamentohan, nangakong hindi niya bibigyan ang inaasahan ng tagapag-ugnay na direktor. Lumabas siya at agad na tinawagan ang kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa World Peace Association upang magsaliksik ng impormasyon tungkol kay Bai Kang Hyuk. Noong siya ay isang doktor pa sa city, sa sandaling ito, sinuri ni Bai Kang Hyuk ang pasyenteng babae na sumailalim sa kidney transplant at maganda ang lahat ng kanyang mga vital signs. Ngunit pabago-bago ang mga vital signs ni Jiang, tila mayroon siyang inaalala. Ibinulalas ni Jiang ang kanyang iniisip, kung patuloy tayong magkakaroon ng kakulangan sa budget, magiging maayos pa rin ba ang trauma department? Pinanatili pa rin ni Bai Kang Hyuk ang kanyang pagiging kalmado, ayos lang. Upang mapagaan ang loob ni Jiang, ilalabas niya si Jiang para kumain sa labas ngayon. Tinawag din si Nurse Tran at pinaalalahanan siya, pakisabi sa kanya na magsuot ng medyo disente. Nang matanggap ni Nurse Tran ang tawag ni Jiang, alam niyang minamaliit ni Bai Kang Hyuk ang kanyang pananamit. Gusto ni Nurse Tran na magbihis ng bongga, ngunit wala siyang makitang magandang damit sa kanyang aparador. Sige na nga, basta hindi hubad. Sa pelikula ay may ipinapakitang isang gwapong doktor. Nakita lang ni Nurse Tran ang gwapong doktor sa pelikula, walang ganoon sa totoong buhay. Kung gayon ay hindi pa niya nakikita si Bai Kang Hyuk na nakabihis, nagpakilig siya ng maraming puso. Kasama si Jiang, na halos kasing gwapo ni Bai Kang Hyuk, nagtanong si Bai Kang Hyuk, regalo ba yan ng girlfriend mo? Agad na pinabulaanan ni Jiang. Kung gayon, yan siguro ang paborito ng nanay mo. Mabilis silang sumakay ng kotse papunta sa restaurant. Baka may biglang dumating na emergency na pasyente. Akala ni Jiang ay ordinaryong kainan lang ang pupuntahan nila ni Bai Kang Hyuk. Hindi niya inaasahan na isang mamahaling Chinese restaurant pala, na mula si Nurse Tran sa hiya, sana ay nagsuot siya ng mas magandang damit. Nakita ni Jiang na medyo marami ang pagkain, at lahat ng pagkain dito ay mamahalin, bahagyang umiti si Bai Kang Hyuk. Huwag kang mag-alala, marami akong pera.
Akala ni Nurse Tran na si Bai Kang Hyuk ay isang taong ipinanganak na mayaman. Ngunit iginiit niya na siya mismo ang yumaman. Maagang namatay ang ina ni Bai Kang Hyuk at ang ama ni Bai Kang Hyuk ay isang sanitation worker lamang dahil naranasan na ni Bai Kang Hyuk ang sitwasyon. Dinala niya ang kanyang ama sa iba't ibang ospital, ngunit tinanggihan siya ng lahat, kaya gusto niyang maging isang doktor na nagliligtas ng buhay upang walang sinuman ang makaranas ng parehong sitwasyon tulad niya. Halos maiyak si Jang, sinabihan ni Bai Kang Hyuk ang lahat na kumain ng mabilis. Mayroon pa ring tanong si Jang, ano ang ibig sabihin ng tatoo sa kamay ni Bai Kang Hyuk? Nakatutulong ito na maiwasan ang lahat ng sakuna. Nang si Bai Kang Hyuk ay isang doktor sa Sihi, hindi lamang siya isang doktor, ngunit kinailangan din niyang humawak ng baril at lumaban. Mayroong gustong ipahayag si Bai Kang Hyuk. Mula ngayon, hindi ko na tatawagin si Jang na Anus, sa halip ay tatawagin ko siyang number 1. Akala ni Jang ay number 1 disciple siya, ngunit lumabas na number 1 slave pala. Number 1 slave, kumuha ka ng tuwalya para sa akin. Lubos na walang magawa si Jang. Biglang nakatanggap ng tawag si Jang, isang pedestrian ang sangkot sa isang malubhang aksidente. Kailangang umalis ka agad ni na Jang at Bai Kang Hyuk. Maaaring manatili si Nurse Tran at kumain. Balak sana ni Jang na sumakay ng taxi, ngunit may mas mabilis na paraan ng pagpunta si Bai Kang Hyuk. Pareho silang sumakay ng motorsiklo pabalik sa ospital, ngunit hindi sila nakasuot ng helmet. Sa daan ay dumaan sila sa pinangyarihan ng aksidente, lalong nagmamadali si Bai Kang Hyuk. Gayunpaman, nang makarating siya sa ospital, lumipas na ang golden hour para iligtas ang pasyente. Pinayuhan ni Bai Kang Hyuk ang emergency doctor na huminto, patay na ang pasyente. Lubos na pinagsisisihan ni Bai Kang Hyuk na wala siya sa ospital nang kailangan siya ng pasyente. Doon niya napagtanto na ang isang segundo lang ng pagpapabaya ay maaaring magdulot ng pagkawala ng buhay. Ang trauma department ay para lamang sa mga taong kayang harapin ang pressure. Ang pagluluksa sa pagkamatay ng pasyente ay isang luho para sa kanila. Kailangan nilang patuloy na tumakbo upang makapagligtas pa ng mas maraming tao. Tumakbo si Jang sa loob ng isang taon at naranasan din niya ang maraming bagay sa trauma department. Unti-unti siyang nasasanay sa pressure. Ilang araw na lang bago siya maligo, habang naliligo si Jang, nakita ni Bai Kang Hyuk na may tumatawag sa kanya. Si Jiang ay pangalan ng babae. Nagliligawan ba ang batang ito? Agad na kinuha ni Jang ang telepono at nagpatuloy silang dalawa sa trabaho. Sa daan, nagtataka si Bai Kang Hyuk, mayroong isang pangalan na madalas mag-text sa kanya kamakailan. Napagtanto ni Jang na iyon ang pangalan ng tagapag-ugnay na direktor. Lumabas na gusto ng tagapag-ugnay na direktor na dumalo si Bai Kang Hyuk sa pulong. Samantalang naglakas loob kang itapon ang sulat sa spam, pinayuhan ni Jang si Bai Kang Hyuk na dumalo sa pulong. Ayaw ni Bai Kang Hyuk ng mga pulong, ngunit hindi rin maganda kung palaging umiiwas, kaya nagpasya siyang dumalo para guluhin ang pulong. Hindi nakalimutan ni Bai Kang Hyuk na paalalahanan si Jang. Kanina pa tumawag si Jang sa iyo, pagkatapos ay pumunta si Bai Kang Hyuk sa silid ng pulong. Balak niyang diretsong pumasok, ngunit hinarangan ng gwardiya ang pinto. Kinailangan ni Bai Kang Hyuk na maghintay na tawagin ang kanyang pangalan. Naiinip si Bai Kang Hyuk. Bakit ang daming seremonya? Naalala niya ang payo ni Jang na kung ano ang posibleng pigilan ay dapat pigilan dahil ito ay isang pulong para humingi ng budget. Ang mga departamento na walang boses tulad ng trauma department ay mapalad na kung hindi mabawasan ang budget. Si Bai Kang Hyuk ang huling nakapasok sa silid ng pulong. Ang nangungunang kita ay mula sa punerarya. Ang mga quack doctors ay nagpalakpakan pa rin, tuwang-tuwa dahil maraming namamatay. Ang pangalawa at pangatlo ay ang parking lot at ang restaurant. Sa ika-4 na posisyon ay ang isang departamento ng paggamot, iyon ay ang neurology department. Nais ng direktor na palakpakan ang neurology department. Nailing lang si Bai Kang Hyuk. Kung ang budget ay ipamahagi sa pamamagitan ng kilimang suntok, kaya niyang harapin ang lahat. Susunod ay ang bahagi ng budget deficit. Lahat ng binanggit ang pangalan ay nahihiya, ngunit patuloy silang pinapagaan ng loob ng direktor. Ang ganitong deficit ay malaking ginhawa na, ngunit may isang departamento na alarming, iyon ay ang trauma department ni Bai Kang Hyuk, na may deficit na mahigit 400 milyon. Nanatiling kalmado si Bai Kang Hyuk, sa tingin niya ay nagkamali ng kalkulasyon ang tagapag-ugnay na direktor. Kalihim ng kalusugan ay nagbigay ng 1 bilyong suporta sa trauma department, kaya nakakuha pa rin ng kita ang trauma department. Agad na nagpaliwanag ang tagapag-ugnay na direktor na totoong ang nag-invest ang kalihim ng kalusugan sa trauma department, ngunit ang orthopedic anesthesia department at ang emergency room ay parehong nakilahok sa operasyon ng trauma department. Kailangan din silang hatiin sa pera. Agad na nagpaliwanag si Bai Kang Hyuk, kung gayon, ang deficit ay dapat ding panagutan ng lahat ng departamento. Bakit ang trauma department lang ang sinisisi, para bang lahat ay sumisipsip ng matamis na pulot-pukyutan? Ang kapaitan ay isinasalansan sa aming balikat. Pinayuhan ng direktor si Bai Kang Hyuk na magpigil. Paano makapagpipigil? Mula nang dumating si Bai Kang Hyuk sa ospital, ang survival rate ng mga pasyente ay tumaas ng malaki. Kahit na ang ospital ay itinayo para magligtas ng buhay, ang pagsisikap na iligtas ang mga tao ay hindi kinikilala. Palagi lang pera ang pinag-uusapan ng mga doktor. Ngayon, napilitan ang direktor na purihin si Bai Kang Hyuk, ngunit ang deficit ay deficit pa rin.
Lubos na nagalit si Lee Si-bae Kang Hyuk at nagtanong kung dapat ba siyang magligtas ng mas kaunting tao. Umaasa ang direktor na si Lee Si-bae Kang Hyuk ay makakapagligtas ng mas maraming tao at makakapagpababa rin ng deficit sa budget. Napatawa si Lee Si-bae Kang Hyuk, alam ng direktor kung paano magpatawa, kung magaling siya, siya na ang gumawa. Ginamit ni pinuno ng departamento Han bilang dahilan ang pagiging bastos ni Lee Si-bae Kang Hyuk sa direktor. Galit niyang ipinahayag na ilalabas niya ang sikreto ni Lee Si-bae Kang Hyuk. Sa oras na ito, nag-uusap sina Nurse Tran at Lee Jang. Malalampasan kaya ni Lee Si-bae Kang Hyuk ang pulong o hindi? Si Lee Si-bae Kang Hyuk ay parang isang hari at hindi kailangang alalahanin, biglang nakatanggap ng tawag si Lee Jang. May nangyaring aksidente sa sasakyan, nagtanong si Nurse Tran, dapat ba nilang tawagan si Lee Si-bae Kang Hyuk? Si Lee Jang ang unang titingin sa kalagayan ng pasyente at hindi niya inaasahan na ang pasyente ay si Jong-won. Siya ang anak ni pinuno ng departamento Han at siya rin ang junior na lubos na mahal ni Lee Jang. Hindi mapigilan ni Lee Jang ang kanyang sarili at agad na pinaalalahanan ni Nurse Tran. Kung mawawalan pa siya ng focus, mawawalan ng ina ang pasyente. Baliwala kay Lee Si-bae Kang Hyuk ang patuloy na paninisi ni pinuno ng departamento Han, hindi niya binati ang sinuman at lumabas lang ng diretsyo. Binalak ni pinuno ng departamento Han na pigilan si Lee Si-bae Kang Hyuk. Ngunit natanggap din niya ang abiso na ang kanyang anak na babae ay naaksidente sa sasakyan. Agad na bumagsak ang pinuno ng departamento at tumakbo palabas kasama si Lee Si-bae Kang Hyuk. Nagmakaawa siya kay Lee Si-bae Kang Hyuk ay nakalimutan ang kanilang nakaraang alitan at iligtas ang kanyang anak na babae. Hiniling ni Lee Si-bae Kang Hyuk kay pinuno ng departamento Han na tumabi, papunta siya sa emergency room. Kung patuloy na haharangan ni pinuno ng departamento Han, hindi maililigtas ang kanyang anak na babae. Pagkatapos, pumunta si Lee Si-bae Kang Hyuk sa emergency room at hiniling kay Nurse Tran na harangan si pinuno ng departamento Han. Hindi siya dapat pumasok sa operating room. Lumabas si Nurse Tran at pinayuhan si pinuno ng departamento Han na kumalma kung gusto pa niyang iligtas ang kanyang anak na babae. Tinatanong ni pinuno ng departamento Han ang sitwasyon sa loob. Si Jong-won ay malubhang nasugatan. Lumuhod siya sa lupa na umiiyak. Nais ni Nurse Tran na magtiwala si pinuno ng departamento Han kay Lee Si-bae Kang Hyuk. Ngunit paano kung may masamang mangyari? Nais ni pinuno ng departamento Han na makasama ang kanyang anak sa huling sandali. Tumango si Nurse Tran, niyakap at pinatahan si pinuno ng departamento Han. Sa loob, nagsasagawa ng artificial respiration si Lee Jang. Gumamit si Lee Si-bae Kang Hyuk ng defibrillator at ginawa ang lahat upang maibalik ang tibok ng puso ni Jong-won sa normal. Nagkaroon ng pagkakataon na naging zero ang tibok ng puso, ngunit sa kabutihang palad ay naibalik ang tibok ng puso ni Jong-won. Lumabas si Nurse Tran upang ipaalam kay pinuno ng departamento Han. Medyo gumaan ang loob niya. Inihatid ni Nurse Tran ang mensahe ni Lee Si-bae Kang Hyuk, magsasagawa sila ng echocardiogram. Naniniwala si pinuno ng departamento Han na hindi makakabasa ng echocardiogram ang isang trauma doctor, kaya gusto niyang tawagan ang isang cardiologist. Hiniling ni Nurse Tran sa nurse na sundin lang ang sinabi ni Lee Si-bae Kang Hyuk. Agad siyang tumakbo upang ihanda ang operating room. Sa loob, nagsasagawa ng echocardiogram si Lee Si-bae Kang Hyuk. Mayroong napunit na pader sa kaliwang ventricle. Napansin ni Lee Si-bae Kang Hyuk na si Lee Jang ay nasa masamang kalagayan. Kaya mo bang gawin ang operasyon? Kinumpiyansa ni Lee Jang ang kanyang sarili, sinasabing kailangan niyang gawin ito dahil si Jong-won ay napakahalaga sa kanya. Inilipat nila si Jong-won sa operating room. Ipinabatid ni Lee Si-bae Kang Hyuk ang sitwasyon ng kanyang anak kay pinuno ng departamento Han. Si Jong-won ay may ruptured heart na nangangailangan ng agarang operasyon. Ngunit naniniwala si pinuno ng departamento Han na mali ang basa ni Lee Si-bae Kang Hyuk sa resulta ng ultrasound. Wala ng oras. Mananagot si Lee Si-bae Kang Hyuk sa lahat. Sinusundan pa rin ni pinuno ng departamento Han si Lee Si-bae Kang Hyuk sa operating room. Hindi sumasang-ayon ang pamilya sa operasyon, hindi dapat ituloy ng doktor. Pilit na naniniwala si pinuno ng departamento Han na sasaktan ni Lee Si-bae Kang Hyuk ang kanyang anak dahil sa personal na galit. Tinawag ni Lee Si-bae Kang Hyuk si Lee Jang sa labas. Sa kaso ng hindi matino ang pamilya ng pasyente, kailangan lamang ng 2 doktor na sumang-ayon upang magawa ang operasyon. Sumang-ayon na si Lee Si-bae Kang Hyuk. Nasa kay Lee Jang ang desisyon. Nais ni pinuno ng departamento Han na tanggihan niya. Kung ganoon, mamamatay talaga si Lee Jang. Nagpasya si Lee Jang na magtiwala kay Lee Si-bae Kang Hyuk. Itinulak niya palabas si pinuno ng departamento Han at hiniling kay Nurse Tran na hawakan ang pinto. Lalo pang nataranta si pinuno ng departamento Han. Ngayon lang dumating ang cardiologist. Ang operasyon ay kasalukuyang isinasagawa sa loob. Gustong pumasok ni na pinuno ng departamento Han at ng cardiologist. Manonood lang kami, hindi kami manggugulo. Naunawaan ni Nurse Tran ang sitwasyon ni pinuno ng departamento Han at binuksan ang pinto para sa dalawa. Tunay ng ruptured heart at tumalsik ang dugo sa mukha ni Lee Si-bae Kang Hyuk. Agad na nawalan ng malay si pinuno ng departamento Han. Hiniling ni Lee Si-bae Kang Hyuk na kumuha ng surgical gloves upang takpan ang butas sa puso bago mawala ng dugo si Jong-won. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng mga doktor ang kakaibang pamamaraang ito. Hindi inaasahan na magiging epektibo. Ang surgical glove ay magtatagal lamang ng 1-0 minuto. Sa loob ng panahong iyon, kailangang patatagin ang pader ng ventricle at pagkatapos ay alisin ang glove. Hindi ito maaaring manatili sa loob ng katawan ng tao.
Hiniling ni si Bai Kang Hyuk ang isang endoscope, ang uri na ginagamit sa fast surgery. Nagulat din sina Nurse Tran at ang cardiologist. Ipinadala ni Nurse Tran ang mensahe ni si Bai Kang Hyuk, "Takbo ka na, mayroon kang 5 minuto." Hindi pa man nakakatakbo si Nurse Tran, nauna nang tumakbo si pinuno ng departamento Han. Matapos maihatid ang endoscope, ginamit ito ni si Bai Kang Hyuk upang hanapin ang mga nakakabit na surgical gloves at isa-isang tinanggal ang mga ito. Ang napakahirap na operasyon sa puso ay natapos sa loob ng mahigit 4 na oras. Sarado ang pasyente, tapos na. Ibinigay ni si Bai Kang Hyuk ang natitira kay si Jiang. Lumabas siya para maghugas ng kamay. Nang makita niyang nailigtas na ang kanyang anak, lumuhod lang si pinuno ng departamento Han at pinasalamatan si Bai Kang Hyuk. Ito ang mga pasyente na nagiging sanhi ng budget deficit. Dapat ba silang iligtas o hindi? Lubos na nagsisi si pinuno ng departamento Han. Nang siya ay nasa sitwasyon na mismo, doon lang niya napagtanto ang kahalagahan ng trauma department. Pagkatapos, si pinuno ng departamento Han ay nagbantay sa tabi ng kama ng kanyang anak. Pumasok si Bai Kang Hyuk upang tingnan at ang lahat ng vital signs ni Jongwon ay bumalik sa normal. Nais ni Bai Kang Hyuk na tawagin ni pinuno ng departamento Han ang pangalan ni Jongwon, baka magising siya kapag narinig niya ang pamilyar na boses. Gayunpaman, patuloy na tinawag ni pinuno ng departamento Han ngunit walang nangyari. Isang tawag lang ni Bai Kang Hyuk at agad na idinilat ni Jongwon ang kanyang mga mata. Nagtataka ang lahat, ngunit masaya sila na nagising na siya. Hindi alam ni pinuno ng departamento Han kung paano pasalamatan si Bai Kang Hyuk, kaya niyakap niya si pinuno ng departamento Han at sinabing, "Maraming paraan." Pagkatapos, bumalik silang dalawa sa opisina upang magnegosasyon. Una ay ang usapin ng budget. Nangako si pinuno ng departamento Han na ipagsasalita si Bai Kang Hyuk, ngunit marahil ay hindi makikinig ang tagapag-ugnay na direktor. Hindi gaanong interesado si Bai Kang Hyuk dito. Gusto niyang malaman ang sikreto na balak sabihin ni pinuno ng departamento Han sa pulong. Lumabas na sa pamamagitan ng kanyang kaibigan sa World Peace Association, nalaman ni pinuno ng departamento Han ang impormasyon na si Bai Kang Hyuk ay nanirahan sa ibang bansa sa loob ng 6 na taon, ngunit nagtrabaho lamang ng 5 taon sa Peace Association. Sa huling taon, lumipat siya sa Afghanistan. Nagtatrabaho para sa isang organisasyon na tinatawag na Black Wings. Sinasabi na kumikita ito ng malaking pera, at lalo na, hindi lamang naghawak ng scalpel si Bai Kang Hyuk, kundi naghawak din ng baril at pumatay ng mga tao, dahil iyon ay isang lugar ng digmaang sibil. Nangako si pinuno ng departamento Han na mananahimik. Hindi pa niya sinasabi ito sa sinuman, ngunit totoo ba na nakapatay ka ng tao? Senyales ni Bai Kang Hyuk kay pinuno ng departamento Han. Ang mga tahimik ay nabubuhay ng matagal. Paglabas ng silid, muling nagbabala si Bai Kang Hyuk, kaya namutla si pinuno ng departamento Han sa takot. Sa oras na ito, gumaling na ang pasyenteng lalaki na sumailalim sa liver transplant. Dumalaw siya sa kanyang kapatid na babae na kagigising lang. Ang kwento ng kanilang pamilya ay nagpaiyak kina Nurse Tran at si Jiang, ngunit si Bai Kang Hyuk ay nanatiling kalmado. Bakit sila umiiyak kung buhay naman sila? May mga bagay na hindi mo maiintindihan. Ngayon, lumapit ang Organ Donation Center at gusto nilang imbitahan si Bai Kang Hyuk sa SI. Agad siyang bumalik sa kanyang silid upang magpalit. Ang Organ Donation Center ay nasa ilalim ng kagawaran ng kapakanan. Dahil sa pagkaantig sa kwento ng pamilya ng pasyente, gusto nilang punduhan ang lahat ng gastos, at kapalit nito ay ipopost ang nakakaantig na kwento online. Lalabas si Bai Kang Hyuk bilang ang gumawa ng milagro at kailangan lang niyang batiin ang publiko. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng panayam, biglang nakatanggap ng tawag si Bai Kang Hyuk mula sa rescue team. Maingay ang mga reporter at galit na pinatahimik sila ni Bai Kang Hyuk. Mawawala ang imahe ko bilang doktor. Tinalikuran ni Bai Kang Hyuk ang mga reporter at umalis. Para sa kanya, mas mahalaga ang mga pasyente. Sa kabilang banda, nagkaroon ng kaunting libreng oras si Jiang at sinubukang alamin ang pamamaraan ng pagtatakip ng butas sa puso gamit ang surgical glove. Mayroon talagang nakagawa nito. Hindi sinasadyang napansin ni Jiang na ang taong ito ay mayroon ding tatoo sa braso, katulad ng kay Bai Kang Hyuk. Maaari bang sila ay iisang tao? Biglang nakatanggap ng tawag si Jiang mula kay Bai Kang Hyuk. Maghanda ka, sasakay ka ulit ng helicopter. Agad na naghanda si Jiang ng kanyang bagahe at pumunta sa helipad. Habang nagpapalit si Bai Kang Hyuk, nagtanong si Jiang, "Alam mo ba kung ano ang Black Wings?" Nagulat si Bai Kang Hyuk at hindi makapagsalita. Napatawa siya, ngunit ang mukha ni kalihim ng kalusugan ay napakapangit. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang loob ni Bai Kang Hyuk. Marahil ang pinakamasaya ay ang direktor, dahil nakahanap na siya ng dahilan upang parusahan si Bai Kang Hyuk. Samantala, patuloy na sinusuri ni Jiang ang Black Wings. Ito ay isang nangungunang organisasyon ng militar. Dahil sa patuloy na pakikipaglaban, palaging may doktor ang Black Wings sa kanilang pangkat. At kailangang marunong ding lumaban ang doktor na iyon. Kung totoo iyon, napakagaling ni Bai Kang Hyuk. Biglang lumitaw si Bai Kang Hyuk at mabilis na isinara ni Jiang ang kanyang computer. Ngunit alam na ni Bai Kang Hyuk ang lahat. Tinulungan niya si Jiang na sagutin ang kanyang tanong kung bakit pumunta si Bai Kang Hyuk sa Black Wings, dahil binayaran siya ng malaking halaga. Biglang nag-issue ang ospital ng Black Coat. May naganap na aksidente sa tulay na may maraming nasugatan. Agad na tumakbo sina Bai Kang Hyuk at Jiang upang magligtas ng mga tao.
Hindi matantiya ang bilang ng mga pasyente at patuloy silang dumagsa sa ospital. Humingi si Ifebay kang hiuk ng suporta mula sa lahat ng departamento at itinalaga ang mga gawain sa loob ng ospital sa kanila. Hinila niya si AC Jiang patungo sa rescue helicopter na kakalapag lang ng isang pasyente. Gusto ni AC Bai kang hiuk na makipag-ugnayan kay Captain An upang alamin ang sitwasyon sa pinangyarihan. Hindi lang sa tulay may mga biktima, mayroon ding bus na nahulog mula sa tulay at sa kasalukuyan ay hindi pa makababa ang rescue team. Nagpa siya si Ifebay kang hiuk na pumunta sa pinangyarihan. Ang mga malubhang na sugatan ay nasa ilalim ng tulay. Nagtataka si AC Jiang, paano naman ang mga pasyente sa ospital? Naniniwala si Ifebay kang hiuk na kakayanin ng ibang mga doktor. Sumakay siya ng helikopter kasama si AC Jiang at lumipad patungo sa kung saan naroon ang mga pasyente na talagang nangangailangan sa kanya. Sa kabilang dako, nagulat ang pinuno ng emergency department sa direktor na 38 na pasyente ang dinala sa ospital. Lahat sila ay may bahagyang sugat. Nakahinga ng maluwag ang tagapag-ugnay na direktor dahil makakabawas ito sa gastos ng paggamot. Pinayuhan ng direktor ang tagapag-ugnay na direktor na mag-ingat sa kanyang pananalita. Buhay ang pinag-uusapan dito. Ngunit sa totoo lang, pareho ang iniisip niya sa tagapag-ugnay na direktor. Gusto pa nga niyang magkamali si Ifebay kang hiuk para magkaroon ng dahilan para sipain siya. Pinayuhan ng pinuno ng emergency department ang dalawang matanda na huwag magmadali sa pagdiriwang. Wala si Ifebay kang hiuk dito sa ngayon, lumipad na siya sa pinangyarihan. Makadalhin ni Ifebay kang hiuk ang mga malubhang na sugatan sa ospital. Nagulat sina direktor at tagapag-ugnay na direktor. Kasabay nito, ang gobyerno ay labis na nagbibigay pansin sa malawakang sakuna. Nang marinig na si Ifebay kang hiuk ay nasa pinangyarihan na, lubos na nagtiwala si kalihim ng kalusugan sa kanya. Sa oras na ito, nakalapag na ang helikopter sa paanan ng tulay. Sinabi ni Ifebay kang hiuk kay Captain A na kailangang uriin ang mga pasyente kung buhay o patay na. Hindi na dapat sayangin ang oras sa mga namatay na at dapat unahin ang mga malubhang na sugatan. Upang lubos na samantalahin ang oras, inanunsyo ni Ifebay kang hiuk sa rescue team sa pamamagitan ng loudspeaker na dalhin ang mga gising sa kanan. Si AC Jiang ang magsasagawa ng pag-uri. Ang mga walang malay, kahit napatay na, ay dapat dalhin sa kaliwa upang siya mismo ang mag-uri. Agad na nagsimula ang mga rescue worker. Sa kasamaang palad, may isang pasyente na hindi nakaligtas. Pinaalalahanan ni Ifebay kang hiuk ang mga rescue worker na gamitin ang kanilang oras upang iligtas ang iba. Isang batang babae ang kabilang sa mga biktima, ngunit sinabi niya na mahigpit siyang yakap ng kanyang kapatid, kaya bahagya lamang siyang nasugatan. Nagmakaawa ang batang babae kay Ifebay kang hiuk na iligtas ang kanyang kapatid. Biglang dinala ng rescue team ang isang binata na tinusok ng bakal sa tiyan at kasalukuyan ay walang malay. Tinahin ni Ifebay kang hiuk ang sugat upang pigilan ang pagdurugo at pagkatapos ay binigyan ng tagubilin si AC Jiang kung paano ito pangasiwaan. Kailangang unahin ni AC Jiang ang pagdala ng pasyente pabalik at pagkatapos ay pangasiwaan ang kasong ito ng mag-isa. Kailangan pa ring manatili si Ifebay kang hiuk dito upang ipagpatuloy ang pag-uri ng mga pasyente. Hindi sigurado si AC Jiang, ngunit nagtiwala pa rin si Ifebay kang hiuk sa kanya. Agad na dinala ni AC Jiang ang pasyente sa helicopter pabalik. Inihanda na ni Nurse Tran ang operating room. Si AC Jiang ay medyo kinakabahan pa, ngunit sa paghikayat ni Nurse Tran, nagpa siya siyang hindi ipapahiya ang tiwala ni Ifebay kang hiuk. Nagsimula ang operasyon ng pagtanggal ng tubo. Sa kabilang banda, mayroon pang isang malubhang na sugatang pasyente si Ifebay kang hiuk. Ang isang ale ay may open fracture at sumisigaw sa matinding sakit. Ininiksyon ni Ifebay kang hiuk ng painkiller ang ale. Nakahanap ang rescue worker sa katawan ng ale ng insulin. Malamang na mayroon siyang diabetes. Kinilala ni Ifebay kang hiuk na ito ay isang emergency at agad na hiniling sa rescue worker na dalhin siya sa ospital. Isang huling malubhang na sugatang pasyente na lang ang natitira, isang batang lalaki na may ruptured abdomen at patuloy na umaagos ang dugo. Napansin ni Ifebay kang hiuk na ito ang kapatid ng batang babae kanina. Naniniwala si Captain An na walang gaanong pag-asa ang batang lalaki at umaasa na unahin ni Ifebay kang hiuk ang ale. Ngunit si Ifebay kang hiuk lamang ang makakapagligtas sa batang lalaki. Pinaalalahanan ni Captain An si Ifebay kang hiuk. Kanina pa may isang pasyente, paano maililigtas ni Ifebay kang hiuk ang 3 tao? Matatag na sinabi ni Ifebay kang hiuk na hindi niya pababayaan ang sinumang pasyente. Nakipag-ugnayan siya kay pinuno ng departamentohan. Hiniling niya ang tulong nito sa operasyon at tawagan din ang orthopedic surgeon. Nalilito si pinuno ng departamentohan, paano siya makakapag-opera ng trauma? Wala nang ibang paraan si Ifebay kang hiuk. Kaya naman humingi siya ng tulong kay pinuno ng departamentohan. Naniniwala rin si Ifebay kang hiuk na magagawa niya ito. Pagkatapos niyang magsalita, agad niyang ibinaba ang tawag. Nakita ni Jongwon na nag-aalangan pa si pinuno ng departamentohan. Nagdagdag pa si Jongwon ng salita ng paghihikayat, "Tay, ang cool niya tingnan kapag may hawak na scalpel." Namula ang mukha ni pinuno ng departamentohan sa tuwa at nagpasya siyang sundin ang kanyang anak. Pagkatapos, pumunta si pinuno ng departamentohan upang hanapin ang orthopedic surgeon. Medyo nagulat ang orthopedic surgeon, bakit napakasigla ni pinuno ng departamentohan ngayon? Nagpasya rin siyang suportahan ang trauma department. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si Nurse Tran sa departamento ng anesthesiology. Sumenyas ang anesthesiologist na wala siya doon. Gayunpaman, narinig din ni Jongwon ang tawag. Hindi na kailangan niyang utusan,
kusang loob siyang pumunta upang suportahan ang operasyon. Gusto siyang pigilan ng anesthesiologist. Agad na tinuruan ni Jongwon ang anesthesiologist ng leksyon. Bilang isang doktor, huwag kang umiwas sa responsibilidad. Mamuhay ka bilang isang tao. Natigilan ng anesthesiologist. Paglabas, nakilala ni Jongwon ang pinuno ng departamento ng anesthesiology. Nais niyang huwag bigyan ng pag-asa ng Jongwon ang trauma department dahil sa loob ng 2 taon ay hindi pa sila nakakakuha ng full-time na anesthesiologist. Kaya't si Jongwon ang upo sa posisyon na iyon. Sa oras na ito, dinala ni Lee Si-bae Kang Hyuk ang batang lalaki sa ospital at agad na inilipat sa operating room. Dumating na si pinuno ng departamento Han upang tumulong ngunit wala pa rin ang anesthesiologist. Tamang-tama, dumating si Jongwon at agad na sinimulan ang pag-anestesya sa batang lalaki. Hiniling ni Lee Si-bae Kang Hyuk kay pinuno ng departamento Han na takpan ang sugat upang makalabas siya at makapaghugas ng kamay. Si pinuno ng departamento Han ay hindi pa nakaranas ng ganitong kaso kaya medyo kinakabahan siya. Pagkatapos, bumalik si Lee Si-bae Kang Hyuk at sinimulan ang operasyon sa ruptured abdomen. Patuloy nang hinihimok si pinuno ng departamento Han na bilisan dahil may 2 pasyente pa na naghihintay kay Lee Si-bae Kang Hyuk. Natapos na ang operasyon sa ibabang bahagi ng tiyan. Binalak ni Lee Si-bae Kang Hyuk na ipaubaya ang itaas na bahagi ng tiyan kay pinuno ng departamento Han, ngunit biglang patuloy na dumudugo ang batang lalaki. Tumaas ang blood pressure sa 180. Lumabas na nasira ang adrenal gland. Ang batang lalaki ay may history ng cancer. Nagsimulang malito si pinuno ng departamento Han. Kusang loob na nag-inject si Jongwon ng beta blocker upang limitahan ang pagdurugo hanggat maaari. Nagpa siya si Lee Si-bae Kang Hyuk na alisin ang adrenal gland. Nataranta si pinuno ng departamento Han, nangangamba na bababa ang kalusugan ng batang lalaki pagkatapos ng operasyon. Ngunit natapos ni Lee Si-bae Kang Hyuk ang pagputol sa loob ng 1-0 segundo. Unti-unting gumaling ang kalagayan ng batang lalaki. Kailangan purihin ni Lee Si-bae Kang Hyuk si Jongwon. Nailigtas na ang batang lalaki at ipinagkatiwala ni Lee Si-bae Kang Hyuk ang natitirang gawain kay pinuno ng departamento Han. Kailangan niyang iligtas ang ibang mga pasyente. Sa kabilang dako, matagumpay na naitanggal ni A.C. Jiang ang bakal na tubo mula sa katawan ng binata. Gayunpaman, hindi pa rin kontrolado ang kanyang kalagayan. Patuloy na dumudugo. Nalilito si A.C. Jiang kung paano gamutin ang sugat, ngunit sa kabutihang palad ay ginabayan siya ni Nurse Tran na may karanasan. Nagmadali si Lee Si-bae Kang Hyuk papunta sa operating room. Pinagalitan niya si A.C. Jiang sa pagiging mabagal na ikinagalan niya ng kaunti. Sinubukan naman niya ang kanyang makakaya. Hiniling ni Lee Si-bae Kang Hyuk kay A.C. Jiang na bumalik sa kanyang posisyon at siya na ang bahala sa natitira. Kasabay nito, inooperahan ng orthopedic surgeon ang Ale. Sa kasamaang palad, may nangyaring pagkakamali. Agad siyang humiling na mag-issue ng blue code upang humingi ng karagdagang tulong. Natanggap ni Lee Si-bae Kang Hyuk ang blue code. Natapos na niya ang mga mapanganib na bahagi. Kailangan lang ni A.C. Jiang na sunugin ang lahat ng bahaging dumudugo at isara ang tiyan ng pasyente. Matapos magbigay ng tagubilin, tumalikod si Lee Si-bae Kang Hyuk at umalis. Kailangan niyang unahin ang mga pasyenteng nasa panganib. Pagkatapos, pumunta si Lee Si-bae Kang Hyuk sa operating room ng Ale. Tinanong niya ang doktor doon, kumusta ang pasyente? Walang palatandaan ng pagbabago ng hangin. Hiniling ni Lee Si-bae Kang Hyuk na maglagay ng Hepazine. Nalilito ang orthopedic surgeon. Ipinaliwanag ni Lee Si-bae Kang Hyuk na kapag sabay na nagkaroon ng fracture at vascular injury, ang mga buto na puno ng taba ay dadaloy sa mga ugat. Ang taba ay dadaan sa atrium at ventricle na makakaapekto sa pulmonary artery. Naunawaan ng orthopedic surgeon ang prinsipyong iyon, ngunit hindi sapat na malinaw ang isip upang mapagtanto. Si Lee Si-bae Kang Hyuk ang bahala sa kanang binti. Nagulat ang orthopedic surgeon. Hindi lahat ay kayang mag-opera ng open fracture. Lubos na kumpiyansa si Lee Si-bae Kang Hyuk, kaya sinabi kong ako ang gagawa. Sa oras na ito, maingat na isinasara ni A.C. Jiang ang tiyan ng pasyente. Medyo malungkot siya dahil sa mga sinabi ni Lee Si-bae Kang Hyuk kanina. Pinayagan ni Nurse Tran si A.C. Jiang. Si Lee Si-bae Kang Hyuk ay mahirap pakisamahan, nag-aalala lamang siya sa mga pasyente. Ngunit ito rin ang unang operasyon ni A.C. Jiang. Hindi dapat ganoon katigas ang pananalita ni Lee Si-bae Kang Hyuk. Agad na iginiit ni Nurse Tran na napakahusay ni A.C. Jiang. Kung hindi, namatay na sana ang pasyente bago pa dumating si Lee Si-bae Kang Hyuk. At kung kasing galing siya ni Lee Si-bae Kang Hyuk, sana ay naging isang treating doktor na siya, sa halip na isang intern. Medyo gumaan ang loob ni A.C. Jiang. Nagpasalamat siya kay Nurse Tran. Sa kabilang banda, nakaupo ang tagapag-ugnay na direktor at nanonood ng balita. Malaking pansin ang ibinibigay ng mga reporter sa malawakang aksidente sa tulay. Ang 3 pinakamalubhang na sugatang pasyente ay inilipat sa University Medical Hospital. Labis na nababahala ang tagapag-ugnay na direktor. Tumakbo siya upang hanapin ang pinuno ng emergency department. Kung sakaling hindi na iligtas ni Lee Si-bae Kang Hyuk ang pasyente, mawawala ang lahat ng imahe ng ospital. Subalit kahit ang pinuno ng departamento ng emergency room ay hindi alam ang sitwasyon sa operating room, at sa sandaling iyon ay lumabas sina Lee Si-bae Kang Hyuk at Lee Jiang. 3 oras pa lamang mula nang dalhin ang mga pasyente. Akala ng tagapag-ugnay na direktor ay patay na ang 3 pasyente, kaya dali-dali niyang sinundan si Lee Si-bae Kang Hyuk, takot na kung ano ang sabihin niya sa harap ng mga reporter.
Ngunit hinabol ng mga reporter ang tagapag-ugnay na direktor at inilayo ang kamera para interviewin si Lee Si-bae Kang Hyuk sa harap ng buong mamamayan ng South Korea. Idineklara ni Lee Si-bae Kang Hyuk. Ang lahat ng 3 pasyenteng malubhang na sugatan ay nailigtas niya, subalit hindi inangkin ni Lee Si-bae Kang Hyuk ang kredito para sa kanyang sarili. Isinaysay niya ang mga nag-ambag sa operasyon, una si Lee Si-jang, susunod si Nurse Tran, at nariyan din si pinuno ng Departamento Han, ang anesthetist na si Jong-won, at maraming doktor mula sa iba't ibang departamento sa ospital. Nagpahayag si Lee Si-bae Kang Hyuk ng taos-pusong pasasalamat sa kanila. Umaasa rin siyang ang trauma center ay magiging isang mapagkakatiwalaang destinasyon para sa mga tao sa buong bansa sa hinaharap. Upang makamit iyon, umaasa si Lee Si-bae Kang Hyuk na makakuha ng suporta mula sa lahat, at sa pagkakataong iyon ay mayroon din si Lee Si-bae Kang Hyuk na isang panukala para sa tagapag-ugnay na direktor. Gusto niyang mag-recruit ng karagdagang kawani. Para sa trauma center, sa harap ng mga reporter, hindi nangahas na tumanggi ang tagapag-ugnay na direktor. Ang tanging alam niya ay ipasa ang responsibilidad sa direktor ng ospital. Sinamantala ito ni Lee Si-bae Kang Hyuk. Umaasa siyang makikita ng direktor ng ospital ang balita at tutulungan siyang matupad ang kanyang hangarin. Labis na nabuwisit ang direktor ng ospital. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kalihim ng kalusugan, kaya wala na siyang kawala. Napilitan ng direktor ng ospital na lagdaan ang desisyon na mag-recruit ng karagdagang kawani para sa departamento ng trauma. Kinabukasan, punong-puno ng papuri para kay Lee Si-bae Kang Hyuk ang lahat ng balita. At ang trauma center, hindi inaasahang si Lee Si-bae Kang Hyuk ay may matinding narcissism. Nag-post ng mga komento na pumupuri sa kanyang sarili sa artikulo, sinisiraan ni Nurse Tran si Lee Si-bae Kang Hyuk. Sige, ang taong ito ay mahilig sa papuri, at nang matuklasan ito ni Lee Si-bae Kang Hyuk, nahihiya siyang umalis. Sa totoo lang, hindi naunawaan ng lahat ang intensyon ni Lee Si-bae Kang Hyuk. Ang departamento ng trauma ay itinuturing na tinik sa paningin ng ospital, at kailangan ni Lee Si-bae Kang Hyuk na pagandahin ang reputasyon nito. Kapag mas maraming atensyon ang nakuha, mas hindi maglalakas loob ang ospital na galawin ang departamento ng trauma. Si Lee Si-bae Kang Hyuk ang magiging banal na depensa, si Lee Si-jang ang magiging batang Diyos, at si Nurse Tran ang magiging banal na babae. Ngunit ang banal na babae ay medyo may mainit na ulo, sana walang makakita nito. Sa kabilang banda, labis na nagalit ang direktor ng ospital dahil sa pagkakaroon ng depisit sa budget, at kailangan pa niyang mag-recruit ng mas maraming tao para sa departamento ng trauma. Sa buwang ito lamang, 5 beses nang nag-utos si Lee Si-bae Kang Hyuk ng helikopter. Upang matugunan ang depisit, naaalala pa ng direktor ng ospital na ipinasa ng tagapag-ugnay na direktor ang responsibilidad sa telebisyon, o kaya ibawasan ang pinakamataas na sweldo ng mga tauhan. Namutla ang tagapag-ugnay na direktor at nangako sa direktor ng ospital na hahanap siya ng paraan para harapin si Lee Si-bae Kang Hyuk. Pagkatapos, bumalik ang tagapag-ugnay na direktor sa kanyang opisina at galit na kinausap si pinuno ng departamentohan. Tungkol sa pagtulak ng direktor ng ospital ng issue ng deficit sa budget sa kanya, alam na nilagdaan ng direktor ng ospital ang desisyon na magdagdag ng budget para sa departamento ng trauma. Nakahinga na rin si pinuno ng departamentohan. Sa pagbabago ng saloobin ni pinuno ng departamentohan, inakala ng tagapag-ugnay na direktor na nagtaksil si pinuno ng departamentohan, ngunit agad itong itinanggi ni pinuno ng departamentohan. Magkaibigan tayo ng 20 taon, mabilis na naghanap ng paraan para makalabas si pinuno ng departamentohan. Kahina-hinala pa rin ang tagapag-ugnay na direktor, at sa sandaling iyon ay muling nagpadala ng helikopter sa ospital. Naimpas lang ang tagapag-ugnay na direktor, nagpasya siyang hindi hahayaang magpatuloy si Lee Si-bae Kang Hyuk sa kanyang mga kalokohan. Pagkatapos, pumunta ang tagapag-ugnay na direktor sa komisyoner ng pagliligtas at hiniling sa komisyoner ng pagliligtas na pigilan ito. Hindi sinasadya, nakita ni pinuno ng departamentohan ang senaryong ito. Kahit hindi niya narinig, sigurado si pinuno ng departamentohan na hindi ito magandang balita. Sa oras na ito, inililipat ni Lee Si-bae Kang Hyuk at ng rescue team ang pasyente sa loob ng ospital. Lubos na hinahangaan ni team leader si Lee Si-bae Kang Hyuk. Nang makita niyang walang pagod siyang nagtatrabaho, tinulungan pa ni team leader si Lee Si-bae Kang Hyuk sa pagproseso ng pagpasok ng pasyente. Gayunpaman, pagbalik sa base, nakatanggap ng abiso si team leader na may bagong papalit sa kanyang posisyon bilang team leader ng rescue. Ito ay plano ng tagapag-ugnay na direktor at ng komisyoner ng pagliligtas. Sa kabilang banda, naghahanda si Lee Si-bae Kang Hyuk para sa operasyon ng pasyente. Dito ay natipon na ang perpektong koponan ng departamento ng trauma, kasama si Nurse Tran. Dahil ang source ay ang anesthetist, sina Lee Si-bae Kang Hyuk at Lee Si-jang ang pangunahing nag-opera. Hindi malaman kung saan biglang lumitaw ang isang baguhang nurse na walang alam gawin. Labis na nagalit si Lee Si-bae Kang Hyuk. Ipinagtanggol ni Nurse Tran ang bagong nurse. Kaka-recruit pa lang niya at nag-apply dahil pangarap niyang iligtas ang mga tao. Pansamantalang ipinagwalang bahala ito ni Lee Si-bae Kang Hyuk. Pagkatapos ng operasyon, nakatanggap muli si Lee Si-bae Kang Hyuk ng abiso mula kay Lee Si-jang na may nalaglag na mountaineer. Gusto niyang magpadala ng rescue helicopter, ngunit nakatanggap siya ng masamang balita na ilipat na si team leader sa ibang lugar. Kusa si Lee Si-bae Kang Hyuk na tumawag sa rescue team. Ngunit sinadya ng kabilang panig na magpatumpik-tumpik. Labis na nagalit si Lee Si-bae Kang Hyuk dahil ang buhay ng tao ay binibilang sa bawat segundo at minuto. Napilitang humarap ang bagong team leader. Inakala niya na ginagamit ni Lee Si-bae Kang Hyuk ang helikopter na parang sarili niyang pag-aari, kaya humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi na sila magbibigay serbisyo.
Para makaalis ang helikopter, kailangan ni AC Bai Kang Hyuk na humingi ng utos sa pagpapadala. Walang oras ang pasyente para maghintay, agad na napamura si AC Bai Kang Hyuk. Patuloy na ibinaba ng bagong team leader ang tawag. Wala nang oras si AC Bai Kang Hyuk para makipagtalo sa kanya, mas mahalaga ang pagligtas ng buhay ngayon. Tumawag si AC Jang para magtanong tungkol sa kalagayan ng pasyente, tila nasa kritikal na kondisyon ito. Dahil hindi na makapagpadala ng helikopter, ang tanging paraan ay sa pamamagong ng kalsada. Ilalabas ng rescue team ang pasyente sa daanan. Tinanong ni AC Bai Kang Hyuk si AC Jang, ngayon, magtataksi tayo doon. Agad na sumagot si AC Jang. Sa ospital ay may ambulansya, at malaki ang budget na inilaan para sa mga ambulansya magaganda ang mga ito ngunit nais lang ng ospital na magyabang sa mga nakatataas. Kaya hindi pa ito nagagamit. Minamadali ni AC Bai Kang Hyuk sina AC Jang at Nurse Tran na sumakay sa ambulansya para sapat ang bilang ng kanilang tauhan. Pagkatapos, si AC Bai Kang Hyuk mismo ang nagmaneho, bumulusok siya sa napakabilis na bilis, halos lumabas ang puso ni Nurse Tran at AC Jang. Nang makarating ang ambulansya sa itinalagang lugar, inilabas ng rescue team ang pasyente, at sabay-sabay silang nagtulungan para isakay ang pasyente sa sasakyan. Si Nurse Tran ang magmamaneho pabalik. Sisimulan na sanang gabayan ng rescue staff si Nurse Tran kung paano magmaneho, ngunit hindi inaasahan na napakahusay din pala ng kanyang kasanayan sa pagmamaneho. Ang kalagayan ng pasyente ay ganito. Katulad ng pasyenteng nahulog sa bundok noon, gusto ni AC Bai Kang Hyuk na gamitin ang lumang paraan, ang decompression ng intracranial pressure para sa pasyente. Hiniling niya kay AC Jang na disimpektahin at ahitin ang ulo. Gayunpaman, matapos butasan ang ulo ng pasyente, hindi pa rin maganda ang sitwasyon. Gusto ni AC Bai Kang Hyuk ay nabutasan pa ito ng isa. Dito lamang nagsalita si AC Jang tungkol sa kanyang iniisip. Lumipas na ang ginintuang oras para iligtas ang pasyente. Kung sana ay nakapagpadala tayo ng helikopter. Hindi pa rin sumusuko si AC Bai Kang Hyuk, at si AC Jang ay nakaramdam ng galit para saan pa ang pagligtas ng maraming tao. Kung ang ating mga pagsisikap ay hindi kinikilala dahil sa deficit sa budget at patuloy na nagpapahirap ang ospital. Nais ni AC Jang na tanggapin ni AC Bai Kang Hyuk ang katotohanan. Ang hindi pagpapalipad ng helikopter ngayon ay tiyak na kagagawa ng mga nakatataas sa ospital. Pinagalitan ni AC Bai Kang Hyuk si AC Jang na manahimik at sundin ang kanyang utos. Magkakaroon lamang ng pagkakataong mabuhay ang pasyente. Pagkaraan, bumalik ang ambulansya sa ospital at napansin ni Nurse Tran na nagkaroon ng alitan sina AC Bai Kang Hyuk at AC Jang. Bagamat magkasama pa rin nilang dinala ang pasyente sa emergency room, hindi sila nag-uusap. Tinulungan ng pinuno ng Departamento ng Neurology ang pasyente na mag-PAC-scan at sinabi niya na maaaring maging vegetative state habang buhay ang pasyente. Gayunpaman, ang pagsisikap ni AC Bai Kang Hyuk ay nakatulong pa rin sa pasyente na mabuhay at patuloy na susubaybayan ng Departamento ng Neurology ang pasyente. Ngayon, pumasok si Nurse Tran at ibinalita na dumating na ang pamilya ng pasyente. Lumabas si AC Bai Kang Hyuk at isinalaysay ang kalagayan ng pasyente sa pamilya. Labis na nalungkot ang ina. Nang malaman niyang habang buhay na magiging vegetative state ang kanyang anak, nalungkot din si AC Bai Kang Hyuk dahil wala na siyang magawa. Naniniwala pa rin si AC Jang na kung mayroong rescue helicopter, hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon ang pasyente. Sa kabilang banda, hindi sinasadyang narinig ni pinuno ng departamento ang pag-uusap ni pinuno ng Departamento ng Neurology sa kanyang subordinate. Nang malaman na hindi naging matagumpay ang pagligtas ni AC Bai Kang Hyuk dahil hindi na ipadala ang rescue helicopter, saka lamang naunawaan ni pinuno ng departamento na ito ay plano ng tagapag-ugnay na direktor. Nais ni pinuno ng departamento na sabihin ito kay AC Bai Kang Hyuk, ngunit natuklasan ito ng tagapag-ugnay na direktor. Kinailangan niyang magpanggap at tumawag kay AC Bai Kang Hyuk gamit ang pampublikong telepono para isumbong. Nang marinig pa lang ni AC Bai Kang Hyuk ang boses, agad niyang nakilala si pinuno ng departamentohan. Nang malaman niyang ang tagapag-ugnay na direktor ang pumigil sa paglipad ng helikopter, agad siyang pumunta sa tagapag-ugnay na direktor para makipag-usap. Hindi pa rin inamin ng tagapag-ugnay na direktor ang kanyang kasalanan, hiniling niya kay AC Bai Kang Hyuk na magbigay ng ebidensya. Naawa si AC Bai Kang Hyuk sa pasyente at tinawag na bastos ang tagapag-ugnay na direktor. Galit na sinunggaban niya ang damit ni AC Bai Kang Hyuk. Hindi siya natalo sa lakas, kaya mas mabuting manatili lang siyang nakahiga. Hindi nangahas na kumilos ang tagapag-ugnay na direktor at tinalikuran siya ni AC Bai Kang Hyuk at umalis. Ngayon lang naglakas loob na magmura ang tagapag-ugnay na direktor. Sa oras na ito, tinawagan ni Nurse Tran si AC Jang at niyaya itong pumunta sa rooftop. Sinabing gustong makipagkita ni AC Bai Kang Hyuk sa kanya. Nagulat si AC Jang ngunit sinunod pa rin ang sinabi ni Nurse Tran. Gayunpaman, wala si AC Bai Kang Hyuk doon. Lumabas na gusto lang pala ni Nurse Tran na makipagkita kay AC Jang. Alam niyang naiinis si AC Jang sa nangyari ngayon. Sa tuwing naiinis si Nurse Tran, pumupunta siya sa rooftop at nagmumura sa ventilasyon para gumaan ang pakiramdam niya. Hindi alam ni Nurse Tran na mayroon pa ring mga taong nakakarinig ng mga mura, ang mga empleyado sa kusina. Gusto niyang subukan ni AC Jang na gawin ang parehong bagay. Hindi pa kailanman nagmura si AC Jang, kaya dalawang salita lamang ang nasabi niya, putang ina. Napatawa na lang si Nurse Tran, gayunpaman, mas gumaan na rin ang pakiramdam ni AC Jang. Magkasama silang naupo at nag-usap.
Alam ni Nurse Tran na naiinis si Si Jiang dahil hindi kinikilala ang kanyang mga pagsisikap at baka iwanan niya ang departamento ng trauma. Nangako si Si Jiang na hindi siya susuko kailanman. Kampante na si Nurse Tran. Si Si Jiang ay katulad ni Nurse Tran noong bago pa lang siya sa departamento ng trauma at 5 taon na ang lumipas mula noon. Naalala ni Nurse Tran ang dahilan kung bakit siya nanatili, hindi siya superhero. Kung wala ang isang taong ito, may ibang gagawa nito. Hindi sinasadya, ako lang iyon, hindi ko alam kung malas ba o swerte. Ngunit nakita ni Nurse Tran na maganda rin ang posisyong ito, at si Si Jiang ay hindi sinasadyang ang napili. Umaasa si Nurse Tran na hindi siya urong, at pareho silang nangako na hindi susuko. Nakatulong din ito kay Si Jiang upang gumaan ang kanyang loob. Biglang nakatanggap si Si Jiang ng mensahe mula kay Bai Kang Hiuk, niyayaya siyang kumain sa kantina. Sinamantala ni Si Jiang ang pagkakataong ito upang humingi ng paumanhin kay Bai Kang Hiuk. Dahil sa pag-iisip na iwanan ang pasyente kaninang umaga, hindi siya sinisisi ni Bai Kang Hiuk. Sino mang nasa ganoong sitwasyon ay hindi magiging matatag. Palaging mayroong mga bagay na hindi nababanggit. Naalala ni Bai Kang Hiuk ang pagpanaw ng kanyang ama, isang napakapangit na pagpanaw din, tanging ang mga doktor lamang ang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan ng pasyente bago siya pumanaw. Kaya naman, nanumpa si Bai Kang Hiuk na kahit sumuko ang pasyente, hindi siya susuko. Nais ni Bai Kang Hiuk na makahanap si Si Jiang ng isang dahilan para magkaroon ng matatag na puso, para maging tunay siyang doktor. Nangako si Si Jiang na gagawin niya ito. Sa kabilang banda, tinawag si pinuno ng departamentohan ng tagapag-ugnay na direktor sa kanyang opisina. Natatakot siyang malaman ng tagapag-ugnay na direktor na siya ang nagsiwalat ng impormasyon, ngunit labis na nag-alala si pinuno ng departamentohan. Gusto lang ang tagapag-ugnay na direktor na humingi ng tulong sa kanya upang sirain si Bai Kang Hiuk. Noon, sinabi ni pinuno ng departamentohan na alam niya ang sikreto ni Bai Kang Hiuk. Gusto itong marinig ng tagapag-ugnay na direktor, ngunit nanahimik si pinuno ng departamentohan. Nahinuha ng tagapag-ugnay na direktor na nasa panig na ni Bai Kang Hiuk si pinuno ng departamentohan, kaya agad niya itong tinanggihan. Nagbanta ang tagapag-ugnay na direktor na kung hindi sasabihin ni pinuno ng departamentohan ang sikreto ni Bai Kang Hiuk, babawasan niya ang budget ng departamento ng rectal surgery at ililipat ito sa departamento ng trauma. Nais ng tagapag-ugnay na direktor na pumili si pinuno ng departamentohan ng matalino. Sa puntong ito, wala nang magawa si pinuno ng departamentohan. Hindi niya gustong ipagtaksil ang taong nagligtas sa kanyang anak, iyon ay magiging parang hayop. Palaging sinasabi ng tagapag-ugnay na direktor ang tungkol sa pagkakaibigan, ngunit hindi man lang bumisita kay Jongwon ni minsan. Umalis si pinuno ng departamentohan na may sama ng loob. Ang tagapag-ugnay na direktor ay napilitang sumuko. Kinabukasan, lumapit ang tagapag-ugnay na direktor sa direktor ng ospital at inabot ang isang ulat. Humingi ng investigasyon ang pamilya ng pasyenteng nahulog sa bundok kung bakit nabuhay ang kanilang anak sa vegetative state. Labis na sumasakit ang ulo ng direktor ng ospital. Sinabi ng tagapag-ugnay na direktor na magandang pagkakataon ito para alisin si Bai Kang Hiuk. Mayroon na siyang handang plano. Ang dalawang matandang lalaki ay nagkatinginan at ngumisi. Sa sandaling ito, isang pasyente ang dinala sa ospital. Nasaksak ang pasyente at nanatili ang talim sa loob ng kanyang katawan, unti-unting pinuputol ang arterya. Gusto ni Bai Kang Hiuk na mag-PAT-scan para makita kung gaano kalalim ang talim. Kasabay nito, tumakbo rin si Nurse Tran para maghanda ng operating room, ngunit may masamang nangyari. May utos na limitahan si Bai Kang Hiuk sa ospital para imbestigahan ang medikal na kapabayaan. Sinabi ng tagapag-ugnay na direktor sa ina ng pasyente na binutas ni Bai Kang Hiuk ang bungo ng pasyente sa loob ng ambulansya. Minanipula niya ang ina na walang alam sa medikal na usapin, sinabing hindi ito ayon sa wastong proseso. Kaya naman, nagsampa ng kaso ang ina. Sa sandaling ito, tumakbo si Nurse Tran para ipaalam na nagpapahayag ng press conference ang tagapag-ugnay na direktor, inaamin ang medikal na kapabayaan ni Bai Kang Hiuk. Hinarangan ng mga gwardya ang pinto, hindi pinayagang dumaan si Bai Kang Hiuk. Sumasakit ang ulo niya sa paghahanap ng solusyon. Sa huli, ipinasa na lang niya ang pasyente kay Jiang. Pagkatapos magsalita, muling tumakbo si Bai Kang Hiuk. Pumunta siya kay pinuno ng departamentohan ng emergency room at sinabing wala siyang nagawang mali sa paggamot. Si pinuno ng departamentohan ng emergency room sana ang mas nakakaunawa para makapagbigay ng patas na pagtatasa ng medikal na kapabayaan. Ngunit nakisama pa siya sa tagapag-ugnay na direktor, inaakusahan si Bai Kang Hiuk ng walang dahilan. Hindi may paliwanag ni pinuno ng departamentohan ng emergency room ang anuman. Sa kabilang banda, si Jiang ay patuloy na nalilito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa pasyente. Pinayuhan siya ni Nurse Tran na kumalma. Nagpa siya si Jiang na sundin ang payo ni Bai Kang Hiuk at ipakskan ang pasyente. Wala nang dahilan ang mga gwardya para harangan ang daan, kaya tumabi sila. Inilagay ang pasyente sa CT scan machine nang biglang tumaas ng husto ang presyon ng dugo. Agad na nag-utos si Jiang na i-activate ang code blue. Sa kabilang banda, natanggap ni Bai Kang Hiuk ang code blue at hiniling kay pinuno ng departamentohan ng emergency room na buksan ang operating room. Kung mamamatay ang pasyente sa ospital, ipapapasa ni Bai Kang Hiuk sa emergency room ang buong responsibilidad. Sumang-ayon si pinuno ng departamentohan ng emergency room kay Bai Kang Hiuk. Pagkatapos, dali-daling pumunta si Bai Kang Hiuk sa CT scan room. Nalaman niya ang pangkalahatang sitwasyon ng pasyente.
Kailangan niyang agad na idiin ang carotid artery upang hindi na lalong lumalim ang kutsilyo. Nais ni Bai Kang Hyuk na ihanda ni Nurse Tran ang emergency room. Nang tumakbo si Nurse Tran sa emergency room, hindi niya inaasahang handa na pala ang mga kagamitan at malaki ang naitulong ng bagong nurse. Tinawag ni Nurse Tran si Bai Kang Hyuk upang dalhin ang pasyente sa operating room at hinikayat din niya ang lahat na magsikap. Mabilis na nagsimula ang operasyon, kailangang alisin ang kutsilyo bago pa nito putulin ang aorta. Nagtulungan sina Bai Kang Hyuk at Jiang at matagumpay nilang naalis ang kutsilyo. Ngayon, kailangan nilang palitan ang arterya ng pasyente at hiniling ni Bai Kang Hyuk kina Nurse Tran at Jiang na kumuha ng artipisyal na arterya. Tumakbo silang dalawa na parang rocket at si Nurse Tran na 5 taon nang tumatakbo ay mas mabilis. Gayunpaman, tumanggi ang supply staff na ibigay sa kanya ang artificial artery dahil napakamahal nito at kailangan ng kumpirmasyon ng doktor. Ngayon, dumating na rin si Jiang. Ako ang doktor dito. Ngunit tumanggi pa rin ang supply staff at humingi ngayon ng pag-apruba mula sa tagapag-ugnay na direktor. Labis na pamimilit. Kung hindi namin makukuha, kukunin namin. Kinulong nilang dalawa ang supply staff sa labas at hinanap ang artificial artery. Pagkatapos nilang makita ito, mabilis silang tumakas. Hindi makasabay si Jiang kay Nurse Tran. Pagdating pa lang niya sa pintuan ng operating room, nakasalubong niya si pinuno ng departamentohan na gustong ipaalam kay Bai Kang Hyuk. Tungkol sa tagapag-ugnay na direktor na nagdaos ng press conference, aaminin ng ospital ang medikal na kapabayaan ni Bai Kang Hyuk. Bumalik si Jiang sa operating room, gusto niyang ipaliwanag ni Bai Kang Hyuk ang kanyang panig. Ngunit hindi maaaring iwanan ni Bai Kang Hyuk ang pasyente. Walang mas mahalaga kaysa sa pasyente. Kailangan pa ring palitan ni Bai Kang Hyuk ang ugat ng pasyente. Hindi makumbinsi ni Jiang si Bai Kang Hyuk. Tumingin siya kay Nurse Tran, pagkatapos ay kay Jongwon, wala rin silang magawa. Sa kabilang banda, nagsimula na ang press conference. Muling tumakbo si pinuno ng departamentohan. Gusto niyang humingi ng tulong kay pinuno ng departamento ng neurology, na siyang pinakaalam sa kalagayan ng pasyente noong panahong iyon. Ngunit hindi makatulong si pinuno ng departamento ng neurology dahil hindi niya talaga alam kung paano ginamot ni Bai Kang Hyuk ang pasyente. Bumalik si pinuno ng departamentohan sa kanyang opisina at muling tumawag sa ibang tao para humingi ng tulong, ngunit walang makatulong sa kanya. Labis siyang nabalisa. Sa oras na ito, inimbitahan ng tagapag-ugnay na direktor ang ina ng pasyente at sinabi ang kalagayan ng kanyang anak. Labis na nagdusa ang ina dahil 20 taong gulang pa lamang ang kanyang anak at kailangan ng mamuhay sa vegetative state. Nakikinig siya sa tagapag-ugnay na direktor at sinisisi si Bai Kang Hyuk sa kapabayaan ng medikal. Lahat ay labis na naawa. Pagkatapos, tumayo ang tagapag-ugnay na direktor at inako ang responsibilidad sa panig ng ospital. Nagbigay din siya ng mga opinyon ng pinakamahuhusay na trauma surgeon sa South Korea. Walang sumang-ayon sa paraan ng first aid ni Bai Kang Hyuk. Nagpahayag ng pagkabahala ang tagapag-ugnay na direktor. Bagamat mahusay si Bai Kang Hyuk na doktor, ayaw niyang makinig sa payo ng iba. Ang kayabangan ni Bai Kang Hyuk ay maaaring maging sanhi ng kamatayan ng pasyente balang araw. Ang anesthetist sa ilalim ay lihim na natutuwa. Sa pagkakataong ito, tapos na si Bai Kang Hyuk. Sa sandaling ito, lumitaw si Bai Kang Hyuk, sinipa ang puwit ng anesthetist, at kalmadong humarap sa mga mamamahayag. Pagkakita kay Bai Kang Hyuk, hindi napigilan ng ina ng pasyente ang galit niya. Tinulungan ni Nurse Tran si Bai Kang Hyuk na pigilin ang ginang. May gustong ipahayag si Bai Kang Hyuk, hindi iyon medikal na kapabayaan. Hiniling niya kay Jiang na ibigay ang ulat sa mga reporter. Naisa ng pigilan ng tagapag-ugnay na direktor, ngunit huli na. Sa ulat, malinaw na nakasaad ang isang katulad na kaso ng pasyente. Binutas ni Bai Kang Hyuk ang bungo ng pasyente sa loob mismo ng helikopter, at sa kasalukuyan ay buhay pa rin at malusog ang pasyenteng iyon. Ano ang pagkakaiba dito? Ang naunang pasyente ay naligtas dahil nagamit ni Bai Kang Hyuk ang ginintuang oras dahil mayroong rescue helicopter na dumating sa tamang panahon. Tungkol naman sa pasyenteng ito, may sadyang pumigil kay Bai Kang Hyuk na magpadala ng rescue helicopter. Sinikap ni Bai Kang Hyuk ang lahat, kakagaling lang sa paghawak sa sitwasyon ng ina ng pasyente. Inihayag din ni Bai Kang Hyuk na ang tagapag-ugnay na direktor ang pumigil sa paglipad ng helicopter. Gusto pa rin niyang itanggi ito. Sinabi ni Bai Kang Hyuk na inamit na ng komisyoner ng pagliligtas sa kalihim ng kalusugan at malapit nang ilabas ng pulisya ang resulta ng investigasyon. Nagalit ang ina ng pasyente at sinampal ang tagapag-ugnay na direktor. Nahihiya siyang umiwas, ngunit mayroon ding gustong sabihin si Bai Kang Hyuk sa mga reporter. Nagsimula ang insidente dahil sa patuloy na paggamit ng Departamento ng Trauma ng helikopter na nagdulot ng kakulangan sa budget ng ospital. Ayaw ni Bai Kang Hyuk na dahil sa pera, mawala ng pagkakataong mabuhay ang isang tao. Umaasa siya na ang mga matataas na opisyal ay magninilay-nilay sa kanilang sarili at umaasa na sa hinaharap. Ayaw niyang bumaba ng mag-isa. Inireklamo ng tagapag-ugnay na direktor na si Bai Kang Hyuk ay ipinadala ng kalihim ng kalusugan sa ospital upang sirain ito mula sa loob. Nang makita ng kalihim ng kalusugan ang balita, naramdaman niyang wala ng pag-asa ang tagapag-ugnay na direktor. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking epekto sa kanya. Ang kalihim ng kalusugan ay isang taong may malaking posibilidad na maging presidente sa hinaharap.
Patuloy na tumawag ang mga mamamahayag sa opisina ng kalihim ng kalusugan, humihingi ng paliwanag, ngunit tinanggihan ng kalihim ng kalusugan ang lahat ng panayam. Sa gitna ng kaguluhan, nakatanggap ang gobyerno ng South Korea ng masamang balita mula sa ibang bansa. 11 doktor sa Peace Association sa South Sudan ang nasangkot sa isang insidente ng pamamaril. Nilayon ng mga rebelde na kidnapin ang 11 doktor, ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang peacekeeping forces sa tamang oras. Inutusan ni Kapitan Lee ang paglipol sa lahat ng 3 rebelde, ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan din siya ng bala at ngayon ay nasa kritikal na kondisyon, inilipat sa isang lokal na ospital. Agad na nakipag-ugnayan ang kalihim ng kalusugan kay Baek Kang-hyuk, na humiling sa kanya na pumunta sa South Sudan upang iligtas si Kapitan Lee. Ito rin ay isang magandang pagkakataon para kay Baek Kang-hyuk na patunayan ang kanyang kakayahan at linawin ang isyu sa pagitan nilang dalawa. Naghanda ng kanyang bagahe si Baek Kang-hyuk para sa pag-alis. Ipinagkatiwala niya ang departamento ng trauma kay pinuno ng departamentohan na hindi alam kung paano pamahalaan ito. Ngunit naniniwala pa rin si Baek Kang-hyuk na magagawa ito ni pinuno ng departamentohan. Sa ngayon ay mayroon ng doktor at nurse si Baek Kang-hyuk at ang tanging kulang na lang ay isang anesthesiologist kaya nagpasya siyang hanapin si Jong-won. Sumama agad si Jong-won kay Baek Kang-hyuk nang walang salita. Tumungo ang 4 patungo sa airport kung saan naghihintay na ang assistant. Mabilis na lumipad ang eroplano, walang oras para magpahinga si Baek Kang-hyuk, at binasa niya ang medikal na ulat ni Kapitan Lee. 2 bala ang tumama sa braso, 3 bala ang tumama sa tiyan, 2 rito ang tumagos, at 1 pa ang nakabaon sa tiyan, at mayroon ding 1 bala na nakabaon sa kaliwang kamay. Makakapaghintay ba si Kapitan Lee kay Baek Kang-hyuk? Makapananalangin lamang si Baek Kang-hyuk. Sa kabilang banda, pinuntahan ng kalihim ng kalusugan ang tagapag-ugnay na direktor. Determinado siyang tapusin ang issue sa kakulangan sa budget. Bakit ninyo pinipigilan ang rescue helicopter? Nagkunwari ang tagapag-ugnay na direktor na walang alam, ngunit ang hindi pagkaalam ay isa ring kasalanan para saan pa siya bilang tagapag-ugnay na direktor. Ipinaalam ng kalihim ng kalusugan sa tagapag-ugnay na direktor ang isang bagay. Pumayag siya kay Baek Kang-hyuk na kung maililigtas niya si Kapitan Lee, magpapagawa ng helipad sa ospital na magiging batayan para sa pagpapaunlad ng trauma care center. Naniniwala ang tagapag-ugnay na direktor na sinisikap ng kalihim ng kalusugan na bigyan siya ng pressure. Hindi niya itinanggi, binibigyan kita ng pressure. So what? Sa kabilang banda, dumating na ang trauma team sa South Sudan. Gayunpaman, inihayag ng embahada ang isa pang masamang balita. Inatake kagabi ang lokal na ospital, at ang isa sa mga napatay na rebelde ay kapatid ng pinuno ng rebelde. Nilapitan niya si Kapitan Lee para maghiganti. Inilipat ng embahada si Kapitan Lee sa isang ospital sa labas ng bayan. Medyo komplikado ang sitwasyon, masyadong mahirap ang mga pasilidad ng ospital na ito. Si Kapitan Lee ay inalagaan sa ilalim ng kakulangan sa mga mapagkukunan na humantong sa necrotizing facilities, iba't ibang uri ng impeksyon at multi-organ failure. Walang sapat na supply ng dugo ang ospital para sa pagsasali ng dugo. Ang lahat ng nakaimbak na dugo ay nawasak sa pag-atake kagabi. Walang nakaimbak na dugo, kaya hindi makapag-opera si Baek Kang-hyuk sa tiyan. Una niyang pipigilan ang necrosis sa mga organo. Nirekomenda ng militar na doktor ang pagputol, kung hindi ay mamamatay si Kapitan Lee anumang oras. Gusto ni AC Jang na pigilan ito, ngunit hiniling ni Baek Kang-hyuk na ihanda ang operasyon at inilipat nila si Kapitan Lee sa operating room. Kasabay nito, sa Korea, sinusubaybayan din ng publiko ang kaso ni Kapitan Lee. Umaasa silang gagawa si Baek Kang-hyuk ng himala, tulad ng sabay-sabay niyang pagliligtas sa 3 biktima ng aksidente sa tulay. Ito rin ang magpapatunay kung ang pagpapakilala kay Baek Kang-hyuk ng kalihim ng kalusugan ay dahil sa tunay na kakayahan o dahil lang sa paggamit ng koneksyon. Sa kabilang banda, maraming pasyente ang dinala sa ospital ng mga ambulansya. Inalagaan ni pinuno ng departamentohan ang departamento ng trauma para kay Baek Kang-hyuk. Sa harap ng magulong sitwasyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ipinahatid ng nurse Tran ang mensahe ni Baek Kang-hyuk kay pinuno ng departamentohan. Ituring mo ang iyong sarili bilang si Baek Kang-hyuk. Bulong ni pinuno ng departamentohan, ako si Baek Kang-hyuk, at sa hindi inaasahang pagkakataon, naging epektibo ito. Ang nakatutuwang estilo ng pagtatrabaho na ito ay talagang kay Baek Kang-hyuk. Sa sandaling ito, sinimulan din ni Baek Kang-hyuk ang operasyon upang gamutin ang necrotizing facilities at alisin ang mga bala mula kay Kapitan Lee. Mabilis na naalis ang 2 bala sa kanang braso. Gayunpaman, medyo komplikado ang proseso ng paggamot sa necrosis, at kailangan din nilang siguraduhin na hindi mawalan ng masyadong maraming dugo si Kapitan Lee. Kung hindi ay mamamatay siya sa pagkawala ng dugo bago pa matapos. Mayroon pa ring isang natitirang bala sa kaliwang braso. Dahil mas malala ang necrosis sa kaliwang braso kaysa sa kanan, nagpa siya si Baek Kang-hyuk na putulin ito. Pinayuhan ni AC Jang si Baek Kang-hyuk na pag-isipang mabuti, ngunit hindi nag-atubili si Baek Kang-hyuk dahil ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos ng operasyon, nag-text si Baek Kang-hyuk sa kalihim ng kalusugan. Pinakiusapan niya ang embahada na ipadala ang ulat sa kalihim ng kalusugan. Kung gusto niyang maligtas si Kapitan Lee, kailangan ng gobyerno na magbigay ng air ambulance. Balisa si Baek Kang-hyuk na naghihintay ng tugon nang biglang lumapit ang militar na doktor. Nagpasalamat siya sa pagsisikap ni Baek Kang-hyuk. Naisip ni Baek Kang-hyuk na mas pinahirapan ang militar na doktor. Siya ay isang potensyal na kandidato para sa trauma surgery.
Pinapunta ni AC Bai Kang Hyuk ang militar na doktor sa kanya pagkatapos niyang matulog. Sa sandaling ito, tumakbo ang assistant at sinagot ng gobyerno ang kahilingan ni AC Bai Kang Hyuk. Magbubukas sila ng video conference. Naiinis si AC Bai Kang Hyuk. Wala nang oras para sa mga pagpupulong, si Kapitan Lee ay isang pambansang bayani, kailangan pa bang pag-isipan ang pagliligtas sa kanya? Gayunpaman, napilitan si AC Bai Kang Hyuk na dumalo sa pulong. Mukhang hindi nagmamadali ang kalihim ng tanggulan. Naghahanda siya ng eroplanong pampasahero na matatapos sa loob ng halos 2 linggo. Nagalit si AC Bai Kang Hyuk. Sa loob ng 2 linggo, magiging bangkay na siya. Ang kailangan ko ay hindi eroplanong pampasahero, kundi isang air ambulance. Hindi alam ng kalihim ng tanggulan kung ano ang air ambulance at kailangan niyang tanungin ang kanyang assistant. Nakaramdam din ng kawalan ng kapangyarihan si AC Bai Kang Hyuk. Sa kabilang banda, tinawagan ng tagapag-ugnay na direktor si Jong Won upang itanong ang sitwasyon ni Kapitan Lee. Sumagot ng tapat si Jong Won, ang sitwasyon ay hindi maganda, gusto lang niyang mamatay si Kapitan Lee para si AC Bai Kang Hyuk ang managot. Nagtanong ang tagapag-ugnay na direktor kung may malibang ginawa si AC Bai Kang Hyuk sa panahon ng operasyon. Sa pagkakataong ito, hindi sinabi ni Jong Won ang totoo sa kanya. Gusto ng tagapag-ugnay na direktor na ipagpatuloy ni Jong Won ang pagsubaybay at tulungan siyang makahanap ng mga pagkakamali ni AC Bai Kang Hyuk. Sumang-ayon si Jong Won at ibinaba ang telepono. Hindi sinasadyang narinig ni Narstran ang pag-uusap. Nang malaman niyang si Jong Won ay isang espiya, labis siyang nadismaya. Gustong magpaliwanag ni Jong Won. Gusto ni Narstran na magpaliwanag siya kay AC Bai Kang Hyuk. Sa sandaling ito, mabilis na tumakbo si AC Jiang na nagbalita na lumalala ang kondisyon ni Kapitan Lee. Agad na bumalik si Narstran sa ward. Mukhang kulang sa dugo si Kapitan Lee, ngunit saan kukuha ng dugo para sa pagsasalin? Si Narstran ay kinailangan gumamit ng sariling dugo dahil siya lamang ang may O-negative na dugo rito. Lalong nagiging delikado ang kondisyon ni Kapitan Lee. Hindi na makapaghintay si AC Bai Kang Hyuk sa desisyon ng gobyerno, kailangan niyang ilipat si Kapitan Lee kaagad. Naguguluhan ng lahat, saan nila ililipat si Kapitan Lee? Alam ni AC Bai Kang Hyuk kung ano ang gagawin. Inilagay si Kapitan Lee sa ambulansya. Gusto ng militar na doktor na samahan siya, ngunit ang presensya niya ay magiging disadvantage para kay AC Bai Kang Hyuk. Pinayapa ni AC Bai Kang Hyuk ang militar na doktor, pagkatapos ay sumakay siya sa sasakyan kasama ang buong team at umalis. Malayo ang nilakbay ng sasakyan at paubos na ang dugo ni Kapitan Lee. Nagpa siya si Narstran na ipagpatuloy ang pagsasali ng dugo, ngunit nakapagbigay na siya ng 500 EDS at ang pagpapatuloy ay magiging delikado. Hindi hahayaan ni Narstran na masayang ang pagsisikap ng lahat. Hanggat may dugo, magsasalin sila. Patuloy sa paggalaw ang sasakyan at nang gabihin na, huminto si AC Bai Kang Hyuk sa harap ng isang base militar. Hinarang ng mga sundalo ang sasakyan at tinanong kung sino ang nasa loob. Ipinakita ni AC Bai Kang Hyuk sa kanila ang kanyang totoo at hiniling na sabihin sa commander. Sinunod ng mga sundalo ang kahilingan ni AC Bai Kang Hyuk at mabilis na natanggap ng commander ang balita. Laking gulat niya sa pagbabalik ni AC Bai Kang Hyuk. Sa sandaling ito, biglang lumala ang kondisyon ni Kapitan Lee. Hindi pa natatanggap ng mga sundalo ang utos ng commander, kaya nagpa siya si AC Bai Kang Hyuk na kumuha ng mapanganib na desisyon. Nilagay niya ang gear at sumugod sa base militar. Agad na nagpaputok ang mga sundalo. Takot na takot ang lahat. Inilaga ni AC Bai Kang Hyuk ang mga bala. Sa kasamaang palad, siya ay nasa ilalim ng paningin ng sniper. Sa sandaling ito, natanggap ng mga sundalo ang abiso na hayaang dumaan ang sasakyan. Lumalabas na gusto lang kumpirmahin ng commander kung si AC Bai Kang Hyuk nga ba ito, na napakamatapang, walang duda. Si AC Bai Kang Hyuk ay isang bayani sa paningin ng commander. Marami sa kanyang mga kasamahan sa Black Wing ang naligtas ni AC Bai Kang Hyuk. Ngayon ay nangangailangan ng tulong si AC Bai Kang Hyuk. Inutusan ng commander na tulungan siya sa lahat ng paraan na posible. Matapos dalhin si Kapitan Lee sa emergency room, gusto ng dayuhang doktor na tulungan si AC Bai Kang Hyuk. Ngunit sinabi niya na ang kanyang kupunan ang gagawa nito. Dumating din ang commander upang panoorin ang operasyon ni AC Bai Kang Hyuk. Lahat ng dayuhang doktor ay umiling sa paniniwalang napakababa ng sansa ni Kapitan Lee na mabuhay. Ngunit itinuro ng commander ang mga mata ni AC Bai Kang Hyuk na walang bahid ng pag-aalinlangan. Tiwala ang commander na magtatagumpay si AC Bai Kang Hyuk. Nagsimula ang operasyon upang alisin ang necrosis at ang bala sa tiyan. Kailangang putulin ang lahat ng nahawahan na bahagi ng maliit na bituka ni Kapitan Lee at pagkatapos ay lumikha ng isang artipisyal na stoma upang bigyan ng oras ang natitirang bahagi ng bituka na gumaling. Nagtaka si AC Jiang, paano ang bala sa tiyan? Ito ay nasa bahagi ng bituka na tinanggal. Kung nanatili pa rin ito sa tiyan, wala nang magagawa si AC Bai Kang Hyuk. Ipinadala si AC Jiang sa labas para hanapin ang bala sa tinanggal na bahagi ng bituka. Gaya ng hinala ni AC Bai Kang Hyuk, naroon nga ito. Nakahinga rin ng maluwag si AC Jiang. Sa loob, natapos na rin ni AC Bai Kang Hyuk ang pag-reconstruct ng digestive tract. Mukhang pagod na si Narstran dahil sa dami ng dugo na kanyang ibinigay. Pinayuhan siya ni AC Bai Kang Hyuk na magpahinga, ngunit determinado si Narstran na manatili hanggang ngayon. Gusto niyang makitang ligtas ang pasyente. Isinara ni AC Bai Kang Hyuk ang tiyan ni Kapitan Lee. Ngayon naman ang braso. Inakala ng lahat na pinutol na ni AC Bai Kang Hyuk ang lahat ng buto.
Ngunit tinanggal lang ni EC Bike Kang Hyuk ang bahaging may necrosis para ikabit ang artipisyal na buto. Ibig sabihin, pagkatapos gumaling, makakabalik pa rin sa normal na buhay si Kapitan Lee. Kinabukasan, natapos din sa wakas ang operasyon. Si Narstran ay pagod na pagod at nawala ng malay. Inilagay siya sa isang ward para sa fluid infusion. Pagkagising niya, agad niyang tinanong ang tungkol sa pasyente. Normal ang lahat ng vital signs ni Kapitan Lee. Lubos na matagumpay ang operasyon. Ang pinakamalaking pag-aalala ngayon ay kung paano sila makakauwi. Hihintayin ba nila si Kapitan Lee na ganap na gumaling? Si EC Bike Kang Hyuk na ang bahala rito. Pinuntahan niya ang commander ng base militar. Masayang sinalubong ng commander si EC Bike Kang Hyuk. Inalok ng commander si EC Bike Kang Hyuk ng kape. Direkta siyang dumiretso sa punto. Kailangan ni EC Bike Kang Hyuk ng air ambulance para makabalik sa Korea. Madali lang para sa commander na magbayad ng utang na loob kay EC Bike Kang Hyuk, ngunit hindi siya makahanap ng pilot. Hindi sila basta-basta sumusunod sa utos. Gustong personal na kausapin ni EC Bike Kang Hyuk ang mga ito. Sa sandaling ito, dinala ni EC Jang si Narstran sa kantin. Hindi pa rin alam ni Narstran kung saan ito. Ikinuwento ni EC Jang sa kanya ang tungkol sa Blackwing. Nang marinig niyang maganda ang bayad dito, agad na gustong mag-apply ni Narstran para sa trabaho. Sakto namang dumating si EC Bike Kang Hyuk. Tila kilala siya ng lahat ng naririto. Sinabi ni EC Bike Kang Hyuk kina Narstran at EC Jang na panahon na para bumalik sa Korea. Hindi nila inaasahan na makakahanap si EC Bike Kang Hyuk ng air ambulance ng ganoon kabilis, at isa pa itong napakagandang uri, kompleto sa kagamitang medikal sa loob. Ito ay eksaktong tulad ng isang dekalidad na bikini room. Nais ni EC Bike Kang Hyuk na kunin ni EC Jang ang mga kinakailangang gamot. Pinakiusapan niya si Jongwon na gawin ito. Dinala ni Jongwon ang kahon ng gamot at ang kanyang bagahe sa airport. May sasabihin si Narstran sa kanya. Gusto niyang tapat na sagutin ni Jongwon, ikaw ba ay isang espiya? Hindi itinanggi ni Jongwon. Gustong malaman ni Narstran ang dahilan. Sumagot si Jongwon ng eksaktong parehong bagay na sinabi ni Narstran kay Lee Jang. Kung hindi ang isang ito, ang isa pa ang gagawa nito, at hindi sinasadya, ako iyon. Sa anumang kaso, pagkatapos ng graduation, mag-a-apply din si Jongwon sa Departamento ng Trauma. Ayaw niyang buwagin ang Departamento ng Trauma. Agad na nasabik si Narstran dahil malapit na silang magkaroon ng bagong miyembro. Sabay-sabay silang lumipad patungong Korea. Mabilis na nakarating sa publiko ang balita. Salamat sa presensya ni EC Bike Kang Hyuk at ng trauma team na iligtas si Kapitan Lee. Ipinakita nito na si EC Bike Kang Hyuk ay tunay na may kakayahan na gampanan ang posisyon ng pinuno ng Departamento ng Trauma, at ang eskandalo sa patronahe ay napatahimik. Labis na nasasabik ang kalihim ng kalusugan, kaya't agad siyang nag-organisa ng isang homecoming ceremony sa airport. Personal niyang sasalubungin si Kapitan Lee at ang trauma team. Ginamit din ng kalihim ng kalusugan ang pagkakataong ito para ipromote ang kanyang imahe. Nang maglaon, lumapag ang eroplano at agad na pinagkaguluhan ng mga reporter. Kinamayan ng kalihim ng kalusugan si EC Bike Kang Hyuk upang magpasalamat. Lumapit naman ang mga reporter kay Kapitan Lee. Kinuha ni EC Bike Kang Hyuk ang atensyon ng mga ito para mauna ang kanyang koponan na dalhin si Kapitan Lee sa ospital. Ibinuod niya ang kondisyon ni Kapitan Lee sa mga reporter. Pagkatapos gumaling, ganap na makakabalik si Kapitan Lee sa serbisyo militar. Kailangang bumalik si EC Bike Kang Hyuk upang alagaan ang mga pasyente. Hiniling niya sa kalihim ng kalusugan na ipagpatuloy ang panayam. Gayunpaman, pagkaalis pa lamang ng sasakyan, pumiling agad si EC Bike Kang Hyuk na huminto dahil narinig niya mula sa Narstran na si pinuno ng Departamento Han ay nasa pinangyarihan ng sunog. Talagang inisip niya ang kanyang sarili bilang si EC Bike Kang Hyuk. Napilitan si EC Bike Kang Hyuk na hiramin ang sasakyan ng kalihim ng kalusugan upang personal na pumunta sa pinangyarihan. Sa kabilang banda, inililipat ng rescue team ang mga residente mula sa sunog. Lubos na sumusuporta si pinuno ng Departamento Han, nagtatrabaho ng profesional tulad ni EC Bike Kang Hyuk. Bigla, nagkaroon ng malakas na pagsabog na nagpatumba sa tapang ni pinuno ng Departamento Han. Inabot ni EC Bike Kang Hyuk sa kanya ang helmet. Sa susunod na pumunta ka sa pinangyarihan, isuot mo ito. Umiyak ng husto si pinuno ng Departamento Han. Bakit ngayon ka lang dumating? Hiniling ni EC Bike Kang Hyuk kay pinuno ng Departamento Han na tulungan siyang iuri ang mga pasyente. Unti-unting nakontrol ang sitwasyon nang biglang dumating si Team Leader An at nagbalita kay EC Bike Kang Hyuk na ang kumpanya sa ikalawang palapag ay mayroong mga oxygen tank para sa pagwelding na magdudulot ng malaking pagsabog at kailangang ilikas agad ang mga tao. Natapos na ni EC Bike Kang Hyuk ang pag-uri ng mga pasyente. Gusto niyang ipahatid sila ng rescue team sa ospital. Agad na ipinagbigay alam ni Team Leader An sa lahat at tumulong din si EC Bike Kang Hyuk sa paglalagay ng mga pasyente sa ambulansya. Bumalik siya para kunin ang huling pasyente nang biglang sumabog ang gusali na nagpatilapon kay EC Bike Kang Hyuk. Nataranta si pinuno ng Departamento Han at akmang tatakbo upang tulungan si EC Bike Kang Hyuk. Ngunit agad na pinigilan siya ni Team Leader An, masyadong delikado sa loob. Hayaan mong tulungan ng rescue team si EC Bike Kang Hyuk at ilabas ang natitirang pasyente. Ang pasyenteng ito ay isang malubhang kaso ng sunog at kailangang ilipat sa pamamagitan ng helikopter. Sa helikopter, pinakiusapan ni EC Bike Kang Hyuk si pinuno ng Departamento Han, makipag-ugnayan sa Burns Department para sa tulong. Hindi makapag-opera si EC Bike Kang Hyuk dahil nasugatan siya.
Sinubukan ni pinuno ng departamentohan na hawakan ang sugat, ngunit hindi naramdaman ni si Bai Kang Hyuk ang sakit. Malamang ay necrotic tissue na ito. Tinawagan niya si si Jiang upang ipaalam at ihanda ang operating room para kay Bai Kang Hyuk. Labis na nag-alala si Jiang. Sinabi niya kay Narstran at pagkatapos ay dali-daling lumabas. Tinanong ni Narstran si Jiang na sugatan si Bai Kang Hyuk. Sino ang mag-opera? Sa sandaling ito ay natigilan si Jiang. Nagpasya siyang salubungin muna si Bai Kang Hyuk sa helipad. Pilit na kinaya ni Bai Kang Hyuk hanggang sa puntong ito para lang makausap si Jiang. Gusto kong ikaw ang mag-opera sa akin. Kinailangan ni Jiang na magdesisyon ng mag-isa. Matapos sabihin ito, nawala ng malay si Bai Kang Hyuk. Dali-dali siyang dinala sa ospital. Sa dulo ng pasilyo ay may intersection na maraming beses nang nagpakonsensya kay Jiang kung dapat bang dalhin ang pasyente para sa CT scan upang mas maunawaan ang kondisyon ng pasyente o direkta siyang dalhin sa operating room. Para hindi mawala ang T-Golden Hour, pinilit ng lahat si Jiang na magpasya ng mabilis. Sa pagkakataong ito, agad niyang dinala si Bai Kang Hyuk sa operating room. Gustong pigilan ni Jongwon si Jiang. Hindi ninyo kinok-scan si Bai Kang Hyuk. Paano ninyo malalaman kung may pinsala siya sa internal organs o wala? Kapag nagkamali kayo ng kahit kaunti, baka mawala natin si Bai Kang Hyuk. Gusto rin ni pinuno ng departamentohan na pigilan si Jiang. Ngunit nagsimula siyang magkaroon ng paninindigan ni Bai Kang Hyuk. Napakakumpiyansa sa kanyang desisyon. Nais din ni Jiang na tulungan siya ng lahat. Sa huli, pinili ng lahat na pagkatiwalaan si Jiang. Nagsimula ang operasyon para kay Bai Kang Hyuk. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Bai Kang Hyuk. Inakala niyang nasa langit na siya, ngunit sa pagtingin niya, ospital pa rin ito. Nang marinig na gising na si Bai Kang Hyuk, dali-daling tumakbo si Jiang sa ward. Naroon ang lahat, ngunit gusto nilang mauna ang pangunahing siruhano. Pagkapasok ni Jiang sa pinto, agad siyang tinanong ni Bai Kang Hyuk, kumusta ang mga pasyente sa sunog. Lahat ay naligtas. Tiningnan ni Bai Kang Hyuk ang kanyang surgical records. Nalaman niyang direktang nag-opera si Jiang nang walang T-scan. Ipinaliwanag ni Jiang ang kondisyon ni Bai Kang Hyuk noong panahong iyon, patuloy na tumataas ang temperatura ng kanyang katawan at hinala niya na ito ay naipon na pinsala. Ang mas matagal na paghihintay ay mas mapanganib, kaya agad siyang nag-opera. Pinuri ni Bai Kang Hyuk si Jiang sa napakagandang paggawa nito. Sa wakas ay kinilala rin si Jiang ni Bai Kang Hyuk, labis siyang naantig na napamura. Hindi maintindihan ng lahat ang nangyari at agad na tumakbo upang tingnan. Nahiya si Bai Kang Hyuk at agad na nagtago sa ilalim ng kumot. Pagkaraan ng ilang panahon, muling lumabas si Bai Kang Hyuk sa GC para sa isang panayam. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga rescue helicopter. Bawat segundo ay napakahalaga para sa buhay at kailangang samantalahin ng mga doktor ang T-Golden Hour para mailigtas ang mga pasyente. Nagpanukala si Bai Kang Hyuk na magtayo ng helipad sa ospital upang mailipat ang mga pasyente kung kinakailangan. Sumang-ayon ang lahat at personal na inanunsyo ng kalihim ng kalusugan ang pagtatayo ng helipad. Sa lahat ng ospital sa buong bansa, ang tagapag-ugnay na direktor lamang ang hindi pa rin tumatanggap sa resolusyong ito. Diretsong pinuntahan ni Bai Kang Hyuk ang kanyang bahay upang makipagkita sa kanya. Ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho sa University Hospital dahil 20 taon na ang nakalilipas nang walang sinumang tumanggap na gamutin ang ama ni Bai Kang Hyuk. Tinanggap siya ng University Hospital at ang mismong taong direktang gumamot sa ama ni Bai Kang Hyuk ay ang tagapag-ugnay na direktor. Noong panahong iyon, labis siyang masigasig sa mga pasyente na lubos na naiba sa ngayon. Gusto ni Bai Kang Hyuk na makita ang dating sigla ng tagapag-ugnay na direktor noong mga panahong iyon. Nagdulot ito ng malalim na pagmumuni-muni sa tagapag-ugnay na direktor. Sa huli, sumang-ayon siyang lagdaan ang resolusyon. Ang Korean University Hospital ay naging pilot site para sa rescue helipad at ang tagapag-ugnay na direktor ay nakasuot pa ng pink na suit para magdiwang. Nagkataon na pareho sila ni pinuno ng departamentohan ng suot at lumabas na regalo ni Bai Kang Hyuk ang mga ito. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan lang ng isang kumpiyansang ngiti. Dumating din ang kalihim ng kalusugan para magdiwang. Ngunit ang bida ay hindi pa rin dumarating. Mayroong komperensya si Bai Kang Hyuk sa Surgical Association. Gusto niyang hikayatin ang mas maraming talento na sumali sa Trauma Care Center at nagkataon na nakita nilang muli ang militar na doktor. Gusto niyang malaman kung ano ang magagawa niya kapag sumali siya. Sumagot si Bai Kang Hyuk ng simple, magliligtas ka ng mga buhay. Ito mismo ang sagot na gusto ng militar na doktor. Kinamayan siya ni Jiang, maligayang pagdating, numero 2. Pagkatapos, bumalik si Bai Kang Hyuk at Jiang sa seremonya ng pagbubukas. Inagaw ni Bai Kang Hyuk ang mikropono mula kay pinuno ng departamentohan na may ilang salita siyang gustong sabihin. Palaging gustong agawin ni Bai Kang Hyuk ang limelight ng iba. Sumusulat si Jongwon ng talambuhay tungkol kay Bai Kang Hyuk na ipapublish online bilang katang-isip dahil walang naniniwala na may doktor na tulad ni Bai Kang Hyuk sa totoong buhay. Sa katunayan, sa kasalukuyang lipunan, kailangan natin ng isang doktor na may puso at abot kaya tulad ni Bai Kang Hyuk. Nabulag na ng pera ang konsensya ng propesyon ng doktor. Kaya naman, mas marami ang charlatan kaysa sa tunay na manggagamot.
na iparating ng pelikula ang tunay na diwa ng propesyon ng panggagamot. Sana balang araw, hindi lang natin makikita si Ithibay Kang Hyuk sa pelikula, kundi pati na rin sa totoong buhay. Maraming salamat sa pagsubaybay sa buong pelikula. Hanggang sa susunod na video.